Movie Recap Tagalog here. Noong nakaraan, si Nam Gi-jun ay miyembro ng Bongsan Gang na pinamunuan ni Gu Bongsan. Natalo ni Nam Gi-jun ang iba pang mga gang sa pamamagitan ng mararahas na labanan at lumaki ang gang hanggang maging isang malaking kumpanya. Ngunit nagpasya si Nam Gi-jun na umalis sa gang. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Nam Gi-shok ay sumali naman sa Ju-won Gang na pinamumunuan ni Lee Ju-won. Magkaribal ang dalawang gang. Para sa kanyang kapatid, tuluyang tinalikuran ni Nam Gi-jun ang Bongsan Gang sa pamamagitan ng paggupit sa kanyang kaliwang litid sa sakong. Pagkalipas ng 11 taon, tahimik nang namumuhay si Nam Gi-jun at kumikita sa pamamagitan ng pagbibigay ng inumin sa mga negosyong pinapatakbo ng Bongsan. Samantala, ang kanyang kapatid na si Nam Gi-shok ay naging ikalawang pinakamataas na tao sa Ju-won, ngunit bigla itong namatay. Upang mabunyag ang lihim sa likod ng pagkamatay ni Nam Gi-shok at makapaghiganti sa mga may kagagawan, muling bumalik si Nam Gi-jun sa mundong kriminal na iniwan niya 11 taon na ang nakalipas. Normal lang ang itsura ng lalaking ito, pero isa siyang profesional na killer. Sa pagkakataong ito, hindi ordinaryong tao ang kanyang kalaban. Isa siyang Hapon na yakuza na nagngangalang Kyota. Lumabas na ang dalawa ay kinatawan ng dalawang magkaibang gang, at si Gi-jun ang alas ng panig ni Ju-won. Nagsimula na ang labanan ng mga malalakas. Nagpalitan ng atake ang dalawang panig. Sa una, nakakabawi pa si Kyota, pero nang makita ni Gi-jun ang kanyang mahinang punto, wala na itong nagawa kundi tiisin. Bumitaw si Gi-jun ng isang hook punch sa tadyang ng kalaban, ang huling pampabagsak, dahilan para bumagsak si Kyota sa sahig. Labis na nasiyahan si Ju-won. Ngunit sa kabilang banda, halatang nagitngit ang mga yakuza. Hinugot ng mga tauhan ng yakuza ang kanilang mga patalim laban kay Gi-jun. Pero kailanman, hindi natakot si Gi-jun kaninuman. Sa huli, tuluyang nabura ang buong yakuza gang sa Korea. Ngunit, malubhang nasugatan din si Gi-jun. Naputol ang litid sa kanyang binti, dahilan upang mamuhay siyang nag-iisa sa kabubatan. Makalipas ang 10 taon, lumago ang Koreanong gang at naging Ju-won Group. Hindi nakalimot si Chairman Ju-won sa mga nagawa ni Gi-jun, kaya itinalaga niya si Gi-shok, nakababatang kapatid ni Gi-jun, bilang CEO ng grupo. Ngunit sa panahong ito, isang bagong puwersa ang lumitaw sa Korea. Ang Bongsan Group na pinamumunuan ni Chairman Gu. Matagal ng kaibigan ni Chairman Gu si Ju-won, kaya't hindi pa sila nagkaroon ng alitan. Ngunit ang anak ni Chairman Gu na si Junmo ay isang arogante at spoiled na anak mayaman. Umupa siya ng mga hapong siga para bugbugin ang isang manager ng Ju-won Group. Nang malaman ito, napilitan si Chairman Gu na makipagkita kay Ju-won upang humingi ng tawad para sa kanyang anak. Sa kabutihang palad, hindi naman importante ang manager na yon, kaya't kayang palampasin ni Ju-won. Pero may isa pang pakiusap si Chairman Gu na tulungan siyang paalisin ang mga yakuza pabalik sa kanilang bansa. Hindi niya ito masabi ng direkta dahil ayaw niyang mapahiya ang kanyang anak. Ayaw sanang makialam ni Ju-won sa problema ng ibang pamilya. Ngunit nag-alok si Chairman Gu ng ilang teritoryo bilang kapalit kapag natapos ang trabaho. Sa huli, pumayag si Ju-won. Pagbalik sa grupo, ipinasa ni Ju-won ang mahalagang misyon kay Gi-shok. Dahil matanda na rin siya, nais niyang ipasa ang pamamahala ng grupo kay Gi-shok. Ang trabahong ito ang magiging huling pagsubok. Pumayag si Gi-shok ngunit hindi siya masaya dahil sawang-sawa na siya sa patayan ng Ju-won Group. Habang papunta sila upang makipagkita kay Junmo, tinanong ni Gi-shok ang kanyang tauhan, ano ang gagawin mo kung hindi ka naging gangster? Hindi na intindihan ng tauhan ang ibig niyang sabihin, at maging si Gi-shok ay hindi alam kung saan siya pupunta kung iwanan niya ang Ju-won Group. Maya-maya, pumunta si Gi-shok kay Junmo. Hindi man lang niya binati ang amo at diretsong pinalayas ang mga hapong siga pabalik sa kanilang bansa. Naramdaman ni Junmo na parang may humahadlang sa kanyang kapangyarihan. Wala siyang pakialam dahil para kay Gi-shok, nililinis lang niya ang gulong ginawa ni Junmo. Akala ni Junmo na isa lang siyang karaniwang tao. Kung hindi dahil sa kanyang kuya, ni hindi mapapansin si Gi-shok ng boss. Binati pa ni Junmo si Gi-jun at nagtanong kung gumaling na ba ang kanyang binti. Doon nalaman na si Chairman Gu pala ang mismong pumutol sa litid ni Gi-jun. Matapos ang dakilang laban noong taong iyon, hindi pa rin nakalimot ang yakuza. Tinawagan pa nila ang mga kasamahan nila sa Japan para lumipad papuntang Korea. Para matapos ang alitan, ipinadala ni Ju-won si Gi-jun para magpagulpi. Dahil doon, pumayag ang yakuza na bumalik. Noon, si Chairman Gu ang tumulong kay Chairman Ju-won makipag-areglo sa yakuza. Dahil doon, nakamit ni Chairman Ju-won ang teritoryo at lalo pang umangat ang kanyang karera. Dahil dito, lalong nag-alab ang galit sa puso ni Gi-shok. Agad siyang lumapit at sinampal sa mukha si Junmo. Habang tatakbo na sana ang mga bodyguard, agad namang sumaklolo ang mga tauhan ni Gi-shok para pigilan sila. Doon ipinahayag ni Gi-shok na hindi basta-basta pwedeng banggitin ni Junmo ang pangalan ni Gi-jun. Para kay Gi-shok, kung hindi kayang lutasin ni Junmo ang gulo niya, siya mismo ang haharap sa may gawa. Bago umalis, sinabi niya na ito na ang huling babala at dapat harapin ni Junmo ang sariling problema. Habang naglalakad palayo si Gi-shok, galit na galit siyang pinagmamasdan ni Junmo. Palihim na nagpasya si Junmo na hindi siya magpapatalo. Hindi nagtagal, kinagabihan, umakyat ng bundok si Gi-shok para bisitahin ang kanyang kuya. Sa panahong iyon, payapa at maayos ang pamumuhay ni Gi-jun. Bagamat hinahangad din ni Gi-shok ang ganoong klase ng buhay, hindi niya ito masabi. Si Gi-jun man ay hindi kailanman nagtanong kung kamusta na ang kanyang kapatid. Kahit magkapatid, pareho silang may kinikimkim sa puso. Kaya makalipas ang kaunting sandali, tahimik na umalis si Gi-shok. Nang maramdaman ni Gi-jun na may kakaiba sa kanyang nakababatang kapatid, agad niya itong hinabol at tinanong. Doon lamang marahang sumagot si Gi-shok na ayos lang siya, para lang mapanatag ang kanyang kuya.
Hindi nagtagal, bumalik siya sa bahay upang ipagpatuloy ang trabaho. Sa oras na yon, napansin niyang kumikislap-kislap ang mga ilaw, kaya bumaba siya agad sa basement para tingnan. Lumabas na isa lang pala itong pusang gala na pamilyar na sa lugar dahil madalas na itong tumambay doon. Ngunit biglang nang lingunin ng pusa ang paligid, agad napansin ni Gishok na may nakaambang manliligpit sa kanya. Mabilis siyang kumilos at agad na tinalo ang mamamatay. Pagkatapos, tinanong niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Umiling lang ito. Marahil ni hindi rin niya alam. Nang utusan siya ni Gishok na umurong, ngumiti pa ito muli. Sapagkat sa sandaling iyon, lumitaw pa ang mas marami niyang kasamahan sa paligid ni Gishok. Sa pagkakataong ito, napilitan ng lumaban si Gishok. Kung ang kanyang kuya ang pinakamagaling na mamamatay sa Korea, siya man ay kasing delikado rin. Agad niyang pinabagsak ang buong grupo ng mga salarin, iniwan na lamang ang orihinal na mamamatay. Kahit pa matapang na sumugod ang lalaking ito na may dalang patalim, madali siyang napigil ni Gishok. Halos dumampi na sa kanyang mata ang dulo ng kutsilyo. Ngunit sa huli, pinili pa rin ni Gishok na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Subalit, hindi nagtagal at kinailangan niyang bayaran ang kapalit ng kanyang awa. Biglang sinaksak siya ng mamamatay, dahilan upang siya ay bumagsak at pumanaw. Kinaumagahan, natanggap ni Gijun ang balitang patay na ang kanyang nakababatang kapatid, isang bagay na labis niyang ikinagulat. Mabilis na nagsagawa ang Ju-won Group ng engranding libing para kay Gishok. Inimbitahan din nila ang maraming makapangyarihang tao sa underground world. Kabilang dito sina Chairman Gu at ang kanyang anak. Sa libing, lumuhod si Junmo sa harap ng lapida ni Gishok at mumiti. Para kay Junmo, kamatayan ang nararapat kay Gishok. Pagkatapos, nagbitaw siya ng mga pang-aasar sa mga tauhan ni Gishok. Tinanong ni Junmo kung bakit hindi nila nagawang protektahan ang kanilang amo. Agad naramdaman ng mga tauhan ni Gishok na may kinalaman si Junmo sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Hindi nila napigilan ang kanilang galit. Sa labas, nilapitan ni Manager Choi ng Ju-won Group ang isang lalaking kulot ang buhok na noon ay tauhan na ni Chairman Gu. Dati siyang miyembro ng Ju-won Group, ngunit ipinagkanulo ang kanyang mga kasama upang tanggapin ni Chairman Gu. Sa sandaling iyon, pinaghinalaan ni Manager Choi na muli itong nagtaksil kay Gishok. Ngunit agad namang itinanggi ng lalaking kulot na may nalalaman siya. Sa mismong oras na iyon, dumating ang mga tao mula sa tanggapan ng piskal. Itinuro niya agad ang mga ito at sinabi kay Manager Choi na doon magtanong kung nais pa ng impormasyon. Pinamumunuan ng mga piskal si Jumson, panganay na anak ni Chairman Ju-won. Subalit may pagkakaiba sa kanilang pananaw. Sa oras na iyon, hinarang ni Manager Choi si Jumson at pinayuhan siyang umuwi na lamang at magpahinga. Alam na ni Manager Choi na hindi lamang basta pakikiramay ang dahilan ng pagdating ni Jumson. Dumating din siya upang imbestigahan ang pagkamatay ni Gishok. Nang ipahayag ni Jumson ang kanyang nais na makausap ang kanyang ama, nanindigan si Manager Choi at hindi pumayag. Kasunod noon, dumating si Gijun. Siya ang pinakamalaking nag-ambag sa paglago ng Ju-won Group upang maging kung ano ito ngayon. Dahil dito, nagpakita ng paggalang si Manager Choi at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na yumuko ng may respeto kay Gijun. Sa oras na yon, isa na lamang ang nais ni Gijun, ang makita ang kanyang nakababatang kapatid sa huling pagkakataon. Agad siyang dinala ni Manager Choi sa morgue. Doon ipinaalam ni Manager Choi na nakasalubong ni Gishok ang isang grupo ng mga siga. Ngunit dahil sa kanyang karanasan, agad na pagtanto ni Gijun na hindi basta aksidente ang nangyari. Pagkaraan noon, nagtungo agad si Gijun upang makipagkita kay Chairman Ju-won. Kahit matagal na siyang lumayo sa underground world, yumuko pa rin siya ng buong paggalanggaya ng dati. Medyo nagulat si Chairman Gu sa pagdating ni Gijun dahil nangako ito noon na hindi na siya babalik. Ngunit dahil ito'y libing ng kanyang nakababatang kapatid, umaasa si Gijun na mauunawaan siya ni Chairman Gu. Hindi rin naitago ni Chairman Ju-won ang lungkot sa pagkamatay ni Gishok. Sa oras na yon, muling binanggit ni Gijun ang pangakong ginawa niya 10 taon na ang nakararaan na mamumuhay siya na parabang patay na. Kapalit noon, dapat tiniyak ni Chairman Ju-won ang kaligtasan ni Gishok. 10 taon nang tinupad ni Gijun ang kanyang pangako. Ngunit sa pagkakataong ito, bigo si Chairman Ju-won. Doon, seryosong tinanong ni Gijun kung may mga bagay ba siyang hindi alam. Ngunit nanatiling tahimik sina Chairman Ju-won at Chairman Gu. Dahil walang narinig na kasagutan, naunawaan ni Gijun na wala na siyang aasahang paliwanag. Yumuko siya at nagpaalam na alis. Pagkaraan noon, nakaramdam ng panghihinayang si Chairman Ju-won kaya tumayo siya at hinabol ito. Ngunit naglaho na si Gijun na parang walang iniwang bakas. Ilang sandali matapos umalis si Gijun, lumapit sa kanya ang isang tauhan ni Gishok. Nagpakilala ito bilang si Haebyom, dating pinagkakatiwalaang junior ni Gishok. Dahil wala nang ibang kamag-anak sina Gijun at Gishok, at hindi rin maaaring magpakita ng matagal si Gijun sa publiko, tumayo si Haebyom bilang kinatawan ng pamilya. Nangako siyang tutulungan sa pag-aasikaso ng libing ni Gishok. Sa tugon, simpleng nagpasalamat lamang si Gijun at saka umalis. Makalipas ang kaunti, nagtungo si Gijun sa bahay ni Gishok upang alamin pa ang mga detalye ng pagkamatay ng kapatid. Ngunit bukod sa isang litrato, habang nagkakamping, ang tanging nakita niya ay isang regalo sa kaarawan na inihanda para sa kanya. Labis itong ikinawasak ng puso ni Gijun sapagkat hindi na naiparating ng kanyang kapatid ng personal ang regalong iyon. Matapos noon, tahimik niyang isinuot ang damit na inihanda ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, umalis siya ng walang imik. Kinabukasan, nagtungo si Gijun sa istasyon ng pulis upang hilingin na makausap ang suspect na pumatay sa kanyang kapatid. Ngunit tinanggihan siya ng pulisya dahil bawal umanong makipag-ugnayan ang pamilya ng biktima sa suspect bago ang paglilitis.
Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon nang makilala ni Gi-jun ang investigador na humahawak ng kaso. Isa pala itong matagal na niyang kakilala na dati ring nasa underground world. Ilang salita lamang ang binitiwan ni Gi-jun, ngunit ikinagulat na iyon ng pulis. Kaagad pagkatapos, dinala ang suspect na si Wei-chan sa isang pribadong silid ng interogasyon. Lito at nagtatakang tumitig ito nang makita si Gi-jun. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gi-jun at agad niyang tinanong kung sino ang nagbunyag ng tirahan ni Gi-shok. Sa ilang sandali lang, napagtanto ni Wei-chan na ang kaharap niya ay nakatatandang kapatid ni Gi-shok. Nagkunwari siyang yumuko bilang paghingi ng tawad, ngunit bigla itong ngumiti ng mapanghamon. Ngunit nanatiling kalmado si Gi-jun. Sinabi niya kay Wei-chan na kung hindi siya makakakuha ng sagot mula rito, pupuntahan niya ang kanyang mga kaibigan, pagkatapos ang kanyang mga kamag-anak. Wala man lang takot si Wei-chan sa harap ng ganoong pagbabanta. Sa katunayan, sinabi pa niya na umaasa siyang matagpuan ni Gi-jun ang kanyang pamilya at patayin ang mga ito, sapagkat iniwan na raw siya at ang kanyang mga kapatid mula pagkabata. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gi-jun na mayroon ding nakababatang kapatid si Wei-chan. Hindi na siya nagsalita pa at tahimik na umalis ng silid. Ngunit pagkapasara ng pinto, saka lamang nakaramdam ng kilabot si Wei-chan. Pagkaraan noon, palihim na sinundan ni Gi-jun ang nakababatang kapatid ni Wei-chan. Sa huli, nagtulak ang bakas patungo sa isang internet cafe. Ngunit bitag pala ang lugar na iyon, isang pain na inihanda ng grupo ni Wei-chan. Napalibutan si Gi-jun. Kahit ganoon, hindi siya natinag. Paglingalingan niya sa paligid, tinanong ni Gi-jun kung lahat na ba sila. Pagkatapos ay kalmado niyang ibinunyag na sa katunayan, sila mismo ang nakapaloob sa kanyang bitad. Agad na nagtawanan ang mga sigana para bang nakarinig ng pinakanakakatawang biro ng araw. Gayunpaman, nanatiling mahinahon ang tinig ni Gi-jun. Ang nais lamang niyang malaman ay kung sino ang nasa likod nila. Sa tugon, iginiit ng pinuno na kumikilos lang ang kanilang grupo ng mag-isa at walang sinumang nag-uutos sa kanila. Matapos marinig, hindi na nagtanong pa si Gi-jun. Malamig niyang winika na kung ganoon, maaari na silang mamatay dito mismo. Agad pagkatapos, sumugod ang isa upang umatake, ngunit napabagsak siya ng isang suntok ni Gi-jun. Bago pa man makagalaw ang isa, naibaon na ni Gi-jun ang chopstick sa kanyang bibig. Biglang bumigat ang hangin at naramdaman ng mga siga na maling tao ang kanilang ginalit. Kahit matagal nang lumayo si Gi-jun sa underground world, hindi kumupas ang kanyang karanasan at husay sa pakikipaglaban. Isa sa kanila ang pinilit ni Gi-jun na malulon ang isang buong bote ng tubig, samantalang isa pa ang binasag niya ang binti. Huli na para magsisi. Nanginginig sa takot ang pinuno at agad inutusan ang kanyang mga kasamahan na sabayang umatake. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang sigaw, isa sa grupo ang napalipad palabas ng bar dahil sa suntok ni Gi-jun. Ang tanawin ay nagdulot ng matinding sindak sa pinuno hanggang sa tuluyan itong mawalan ng kontrol. Sa huli, napilitang umamin ang pinuno ng katotohanan. Inamin niyang may isang tao talagang nasa likod at nagdidirekta sa buong insidente. Gayunman, hindi pa rin nagkaroon ng balak si Gi-jun na patawarin siya. Doon mismo, tinuldukan ni Gi-jun ang buhay ng pinuno. Sa sobrang takot ng nakababatang kapatid ni Wei-chan, nagtago ito sa ilalim ng mesa. Pagkatapos masupil ang lahat ng siga, hinanap siya ni Gi-jun. Samantala, sa gabing naganap ang insidente, ang hiwa ng patalim ni Wei-chan ay hindi naman nagdulot ng malubhang pinsala kay Gi-shok, pawang mababaw lamang. Hindi pa rin sapat ang lakas ng kabilang grupo para maging katapat niya. Kaya't sa oras na yon, nagpasya si Gi-shok na patawarin sila at hayaang ligtas na makalayo. Dahan-dahan niyang hinugot ang kutsilyo mula sa kanyang tiyan at saka umalis. Ngunit pagpasok niya sa elevator, doon lumitaw ang tunay na mamamatay. Kasabay nito, sa libing ni Gi-shok, dumating ang isang misteryosong lalaking nakasalamin at hinanap si Chairman Ju-won. Nakilala siya agad ni Chairman Ju-won, si Yong-do, isang tauhang kilala sa kanyang lubhang palihim na pagkatao. Agad na umalis ang dalawa mula sa libing upang mag-usap ng pribado. Sa pag-uusap, si Yong-do mismo ang nagtanong kung may nalalaman ba si Chairman Ju-won ukol sa pagkamatay ni Gi-shok. Subalit sa halip na sumagot, ibinalik ng chairman ang tanong kung si Yong-do ba ang may itinatago. Agad natigil sapat lang ang kanilang usapan, sapagkat walang nakakaalam kung ang isa ba'y tunay na walang nalalaman o sadyang nagkukubli ng bahagi ng katotohanan. Kasabay nito, nagsimulang bigyang pansin ng prosekusyon ang kaso. Naganap ang pagkamatay ni Gi-shok sa mismong gitna ng Seoul, 5 buwan bago ang halalan sa pagkapangulo. Dahil dito, pinaghinalaan ng punong piskal na maaaring may malaking pakana sa politika sa likod ng insidenteng ito. Ayon sa kanya, nagsimula bilang isang organisasyong mafia ang Ju-won Group. Sa direksyon ng reforma na iminungkahi ni Gi-shok, unti-unti itong nagbago at nag-anyong kumpanyang pang-eksibisyon. Ngunit sa katotohanan, nanatili pa rin itong kasangkapan ng underground world para sa money laundering. Bilang pinakamaliwanag na tagapagmana ng pamunuan, nagbukas ng napakaraming katanungan ang biglaang pagkamatay ni Gi-shok. Ito ang nagpaalala sa punong piskal ng isang pangyayari 20 taon na ang nakaraan. Noong panahong iyon, parehong bahagi ng Bayumyodonggang ang Ju-won Group at Bongsan Group. Minsan nilang hawak ang buong syudad ng Seoul. Ngunit sa gitna ng proseso ng pamumuno, biglaang pumanaw ang kaisa-isang anak ng pinuno ng gang sa misteryosong dahilan. Ang pagkakataong iyon ang naging daan upang magsanib puwersa sina Chairman Ju-won at Chairman Gu ng Bongsan upang pabagsakin ang kanilang pinuno. Doon nagsimulang mahati sa dalawang puwersa ang organisasyon, gaya ng kalagayan ngayon. Naniniwala ang punong piskal na papasok muli ang underground world sa panibagong panahon ng kaguluhan. Pagkatapos, bigla niyang pinaalis ang lahat ng tauhan niya sa silid, at tanging si Jung-son lamang ang kanyang iniwan.
Kahit nagpursige ng husto si Jumson para matanggap sa tanggapan ng piskal, hindi pa rin niya naiwasan ang malamig na tingin ng kanyang mga kasamahan. Dahil lamang anak siya ni Chairman Ju-won, hindi siya nirerespeto kahit sa sariling tahanan. Maging sa libing ng nakababatang kapatid ng tauhan ng kanyang ama, hayagan siyang inapi, na lalong nagpatindi sa kanyang kinikimkim na galit. Diretsahang tinanong ni Jumson ang punong piskal kung ano talaga ang plano nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang punong piskal at hayagang sinabi na nais niyang bigyan si Jumson ng pagkakataong pumili ng panig. Kung malulutas ni Jumson ang kaso ni Gi-shok, matitiyak niya ang matibay na daan para sa pag-angat ni Jumson sa sektor ng prosekusyon. Samantala, bumalik si Gi-jun sa himpilan ng pulisya. Ipinatugtog ni Gi-jun kay Wee-chan ang isang recording ng tinig ng kanyang nakababatang kapatid. Buhay pa ang bata, ngunit binalaan ni Gi-jun na kung hindi magsasabi ng totoo si Wee-chan, malalagay sa panganib ang buhay nito. Sa ganoong sitwasyon, napilitan si Wee-chan na umupo at umamin. Ikinuwento niya na mayroong isang chat room na tinatawag na cemetery na tumatanggap ng pera para umupa ng mga palaboy na gagawa ng maruruming gawain. Sa kaso ni Gi-shok, may isang misteryosong tao na nagbayad ng malaking halaga upang kumilos ang kanilang grupo. Tungkol naman sa tunay na pagkakakilanlan ng umuupa, wala siyang alam at wala rin siyang karapatang magtanong. Nakita niyang nagdududa pa rin si Gi-jun, kaya't sinabi niya na dapat makipagkita ito sa kanyang abogadong kinatawan kung nais nitong magpatunay. Ang cemetery raw mismo ang nagtalaga ng abogado para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang isang babaeng abogado sa himpilan ng pulisya. Sinabi nitong nakahanda na ang buong salaysay at kailangan na lamang pirmahan ni Wee-chan. Dagdag pa niya, siya na ang bahala sa lahat ng natitirang prosesong legal. Walang sinabi si Wee-chan bilang tugon at tanging itinuro lang ang gitnang daliri bilang paghamak. Ngunit mumiti lamang ang abogado ng may kumpiyansa at saka lumabas ng silid. Pagkaupo niya sa kotse, agad siyang tumawag sa kanyang nakatataas at iniulat na natapos na ang misyon. Kampante siya na ang mga kagaya ni Wee-chan ay susunod na lamang sa mga utos kapag sila'y nahuli. Kapag napirmahan na ang pag-amin ni Wee-chan at nailipat na siya sa kulungan, darating na ang umuupa upang tapusin ito at tuluyang takpan ang ebidensya. Subalit isang nakakagulat na pangyayari ang naganap nang biglang lumitaw ang isang lalaki sa loob ng kotse. Nabigla ang abogado at nagtanong kung sino siya. Malamig na tumugon ang lalaki na siya ang kapatid ng biktima. Bagamat bahagyang kinabahan, nanatili siyang kalmado. Ipinaalala niya na nasa lugar sila ng pulisya at isa siyang abogadong may ganap na otoridad, kaya hindi siya basta-bastang maaaring takutin. Gayunpaman, hindi pa rin nagsalita si Gi-jun. Sa pamamagitan lamang ng malamig niyang titig, nayanig ng husto ang babae at napilitan itong umamin sa lahat. Ikinuwento ng abogado ang tungkol sa organisasyong tinatawag na cemetery. Ayon sa kanya, isa itong kriminal na kumpanyang tagapamagitan na kumikilos tulad ng isang food delivery app, isang platapormang nag-ugnay sa mga kriminal at sa mga taong handang magpapako ng kasalanan. Ngunit hindi lahat ay handang umako ng sisi. Kaya't pinupuntirya nila ang mga kabataang suwail. Kapag nakagawa na ang mga ito ng mabigat na krimen, hindi na sila isa sa ilalim sa serbisyong militar at binibigyan pa ng pera. Dahil dito, parami ang mga kabataang nagiging tauhan ng cemetery. Isa na rito ang grupo ni Wee-chan. Idinagdag pa ng abogado na ang tanging tungkulin niya lamang ay ayusin at ipresenta ng maayos ang pagbibintang sa tao. Ito lamang ang lahat ng alam ng abogada. Sa huli, sinabi niya kay Gi-jun na kung gusto pa niyang makaalam ng higit, dapat siyang makipagkita kay Direktor Seong-won. Pagkatapos ay nagtungo si Gi-jun sa address na nakasulat sa business card. Hindi nagsalita si Gi-jun at dumiretso sa opisina ng cemetery. Oras na yon ay tapos na ang pasok sa kumpanya. Nagtaka ang isang manager at tinanong si Gi-jun kung alam ba niya kung anong lugar ito. Sagot lamang ni Gi-jun ay hinahanap niya si Seong-won. Ngunit nais ng mga empleyado na magdulot ng gulo, kaya napilitan si Gi-jun na kumilos. Matapos niyang tapusin ang mga empleyado, inutusan niya ang receptionist na tawagan si Seong-won. Nang malaman ni Seong-won na si Gi-jun ang nasa kabilang linya, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Alam na alam ni Seong-won kung bakit naroon si Gi-jun. Sinabi ni Gi-jun na hihintayin niya ito sa kumpanya. Agad namang inutusan ni Seong-won ang kanyang driver na ipaalam sa lahat ng empleyado na umatras. Ngunit hindi pa nakatatanggap ng abiso ang lahat. Isa sa kanila ang palihim na nagmamanman at muntik nang umatake kay Gi-jun. Sa sandaling iyon, tumawag ang driver. Dahil doon, natuklasan ni Gi-jun ang empleyado. Agad siyang umatake at pinabagsak ito sa mismong lugar. Sunod-sunod namang sumugod ang iba. Maliksi namang lumaban si Gi-jun, umaatake at umiiwas. Isa-isa silang bumagsak at wala ni isa mang nakaganti. Pagbalik ni Seong-won sa kumpanya, lahat ng kanyang mga tauhan ay nakahandusay na. Pilit na nagpakatatag si Seong-won at sinalubong si Gi-jun. Sinabi ni Seong-won na matagal na mula nang huli silang magkita at tinawag pa niya itong kaibigan. Nakiusap din si Seong-won na patawarin siya dahil wala namang alam ang mga empleyado. Ngunit ayaw nang makinig ni Gi-jun sa paligoy-ligoy. Diretsong sinabi ni Gi-jun na gusto lang niyang malaman kung sino ang umupa sa cemetery para patayin si Gi-shok. Agad na lumuhod si Seong-won at humingi ng tawad. Iginiit ni Seong-won na kung nalaman niyang si Gi-shok ang biktima, hindi siya maglalakas loob na kumilos. Dagdag pa niya, hindi niya rin inakalang magagawa ng mga batang ipinadala niya na patayin ang isang veterano gaya ni Gi-shok. Ngunit nawawalan na ng pasensya si Gi-jun. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng paliwanag, ang tanging kailangan niya ay ang sagot sa kanyang tanong. Patuloy na nakiusap si Seong-won na unawain siya. Anya, sa ganitong uri ng trabaho, ang pinakamahalaga ay ang pagtupad sa salita. Nangako si Seong-won na hindi niya ilalantad ang impormasyon ng kliyente.
Bukod pa roon, iginiit ni Seongwon na ang kliyente ay hindi basta-bastang taong maaaring galawin ni Gijon. Ngunit wala itong pakialam si Gijon. Malinaw niyang sinabi na kung gagalawin man o hindi ang taong iyon, siya lamang ang magpapasya. Agad pagkatapos noon, umalingaw-ngaw ang tunog ng labanan. Bugbog sarado at sunod-sunuran na si Seongwon. Ibinunyag niya na ang taong nasa likod ng insidente ay walang iba kundi si Junmo, ang anak ni Chairman Gu ng Bongsan Group. Pinayuhan pa niya si Gijon na mag-isip ng mabuti dahil kung gagalawin niya si Junmo ay para na rin siyang nagdeklara ng digmaan laban sa buong Bongsan Group. Ngunit walang pakialam si Gijon. Agad siyang umalis sa punong tanggapan ng cemetery. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao at dumiretso patungo sa Bongsan Group. Samantala, natanggap din ni Chairman Ju-won ang balitang si Junmo ang umupa ng killer upang patayin si Gi-shok. Agad niyang inutusan si Manager Choi na ayusin ang isang pagpupulong kasama si Chairman Gu sa isang pribadong silid. Ang mga ganitong silid ay ginagamit lamang kapag ang dalawang panig ay may seryoso at mahirap lutasin na alitan. Doon, muling inalala ni Chairman Ju-won ang orihinal na kasunduan nila ni Chairman Gu noong sabay nilang pinatalsik ang kanilang mga pinuno at hinati ang organisasyon sa dalawang puwersa. Ayon kay Chairman Ju-won, sino mang manghimasok sa kabilang panig ay dapat magbayad ng mabigat na kapalit maliban na lamang kung may mayaalok na katumbas. Ngunit hindi pa rin lubos na maunawaan ni Chairman Gu ang ibig niyang sabihin. Sa oras na yon, hindi pa alam ni Chairman Gu na ang mismong umupa para ipapatay si Gi-shok ay si Junmo, ang pinakamamahal niyang anak. Mariing idineklara ni Chairman Ju-won na kahit anak pa ni Chairman Gu ang sangkot, walang magiging eksepsyon. Sa harap ng matigas na paninindigan na yon, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Chairman Gu. Binanggit niya kung sino ang tunay na dahilan kung bakit nila itinatag ang nasabing patakaran. Ayon sa kanya, kung hindi dahil sa kaguluhang inumpisahan ni Gi-jun 10 taon na ang nakalipas, hindi sana nila kinailangang magtayo ng lihim na silid na yon. Pagkatapos, tahasang idineklara ni Chairman Gu na nais na niyang baliin ang patakaran. Ipinahayag ni Chairman Gu na kung si Chairman Ju-won o sino man ang magtatangkang galawin si Junmo, hindi siya mananahimik. Ngunit wala namang balak si Chairman Ju-won na magdeklara ng digmaan. Sa halip, nais lamang niyang ipaalala kay Chairman Gu ang isang bagay. Ayon kay Chairman Ju-won, winasak na ni Gi-jun ang buong cemetery para lang hanapin ang taong pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi ba't nauunawaan ni Chairman Gu ang kahulugan ng hakbang na yon? Bigla na lamang dumating si Gi-jun, dahilan upang parehong maguluhan sina Chairman Ju-won at Chairman Gu. Umupo si Gi-jun sa gitna nila, at para bang walang anuman, nagbuhos ng sarili niyang inumin na soju. Diretsong tinanong ni Gi-jun kung may kinalaman ba sila sa pagkamatay ni Gi-shok. Pareho silang natahimik at walang lakas ng loob na sumagot. Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Chairman Ju-won upang palakasin ang loob ni Gi-jun. Sinabi niya na dahil sangkot ang Ju-won Group sa insidente, siya mismo ang hahawak nito ayon sa mga patakaran. Pagkaraan noon, humarap si Gi-jun kay Chairman Gu at diretsong tinanong kung balak ba nitong sundin ang mga patakaran. Nangako si Chairman Gu na lilinisin niya ang cemetery at paparusahan ang grupo ng mga kabataang umatake kay Gi-shok. Ngunit ayon kay Gi-jun, hindi iyon sapat. Sinabi ni Gi-jun na alam na niya kung sino ang tunay na utak sa lahat ng ito. Lubos na nabigla si Chairman Gu sa impormasyong iyon. Idineklara ni Gi-jun na hindi niya kailangan na pakialaman pa nila ang kaso. Ang kailangan lang nila ay manatiling nakaupo at hayaan siya mismo ang humawak nito. Pagkasabi noon, malamig siyang lumabas ng silid. Ni si Chairman Ju-won o Chairman Gu ay hindi naglakas loob na pigilan siya. Pagkaalis ni Gi-jun, agad na lumingon si Chairman Gu kay Chairman Ju-won at nakiusap na tulungan siya sa sitwasyon. Sinabi ni Chairman Gu na kaya niyang isuko ang lahat, kabilang na ang mga lupa at mga kasino. Ngunit ayaw ni Chairman Ju-won na makipagkompromiso. Muli niyang tinanong si Chairman Gu kung talaga bang iniisip nitong kaya nilang patayin si Gi-jun. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, napilitan si Chairman Gu na magbanta. Binalaan niya na kapag may nangyaring masama kay Junmo, tuluyan nang masisira ang ugnayan nila ni Chairman Ju-won. Ngunit tumayo lamang si Chairman Ju-won at umalis. Sa huli, napilitan si Chairman Gu na gumawa ng panghuling desisyon. Nangako siyang ililipat ang pamamahala ng D-Crow Hotel kung tutulungan siya ni Chairman Ju-won. Sa pagkakataong iyon, huminto at lumingon si Chairman Ju-won. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Chairman Gu sa punong tanggapan ng Bongsan Group at binugbog ang kanyang anak. Sa una, hindi na unawaan ni Junmo kung bakit siya binubugbog. Ngunit nang tanungin siya ng ama kung siya nga ba ang umupa para ipapatay si Gi-shok, agad niyang naunawaan ang dahilan. Hindi na itinanggi ni Junmo at tahasang inamin ito. Ngunit hinamon niya ang kanyang ama, sabay sabing, "E ano ngayon?" Inatake lang daw niya ang taong lumapastangan sa kanya. Subalit hindi inasahan ni Junmo ang bigat ng kanyang ginawa. Galit na sinermunan siya ni Chairman Gu, sinasabing isa siyang walang silbi. Naramdaman ni Junmo ang matinding pagkadismaya dahil kahit ang sariling ama ay ganoon ang tingin sa kanya. Naisip niya na kung mismong ama niya ay minamaliit siya, hindi na nakapagtataka kung bakit iba rin ang tingin sa kanya. Ayon kay Junmo, iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang patunayan ang sarili. Ngunit pinagtibay ni Chairman Gu na wala siyang kailangang patunayan. Ang tanging dapat lang niyang gawin ay mabuhay at gumastos ng pera. Subalit sa kasalukuyan, pati ang buhay ni Junmo ay nakabitin na. Kaya pinayuhan siya ni Chairman Gu na humanap ng lugar na mapagtataguan at siya na ang bahalang humawak sa lahat. Samantala, si Chairman Ju-won naman, pagbalik niya sa bahay, ay nagdesisyon na tanggapin ang kompromiso ni Chairman Gu. Ngunit si Manager Choi ay isang taong may prinsipyo, kaya't hindi niya matanggap ang hindi makatarungang pagkamatay ni Gi-shok.
Sa narinig, nagalit si Chairman Ju-won at tinanong kung nagbabalak bang maghimagsik si Manager Choi. Pagkatapos, inutusan niya itong payuhan ang lahat na manahimik at huwag nang gumawa ng anumang hakbang. Bagamat hindi kontento si Manager Choi, napilitan siyang sumunod at umalis. Ang buong usapan ay palihim na narinig ni Jung-son. Dahil dito, nakuha niya ang unang pahiwatig sa pagsisiyasat tungkol sa pagkamatay ni Gi-seok. Pagkalabas lamang niya, hindi inaasahan ni Manager Choi na makakasalubong niya si Hae-byum. Humiling si Hae-byum na makausap si Chairman Ju-won sandali. Ngunit alam ni Manager Choi ang pakay ng pagpunta ni Hae-byum kaya pinayuhan niya itong umuwi na lamang. Sapagkat sa mga oras na yon, ayaw nang makinig ni Chairman Ju-won kaninuman. Subalit hindi na kumbinsi si Hae-byum. Inisip niya na sinusunod lang ni Manager Choi ang lahat ng utos ni Chairman Ju-won dahil gusto nitong angkinin ang posisyong iniwan ni Gi-seok. Sa narinig, nagalit si Manager Choi at agad na pinagalitan si Hae-byum, sabay sabing unawain sana nito ang kanyang katayuan. Mabuti na lamang at dumating si Jung-son at nagsalita upang awatin siya. Sa sitwasyong iyon, napilitan si Manager Choi na hayaang umalis si Hae-byum. Pagkatapos, hinarap ni Manager Choi si Jung-son at sinabi na huwag na itong makisangkot sa mga usaping may kinalaman sa kumpanya. Ngunit mahinahong tinanong lamang ni Jung-son si Manager Choi kung ano nga ba ang makukuha niya sa lahat ng ito. Pagkasabi noon, umiti si Jung-son at umalis na nag-iwan kay Manager Choi ng pagkalito. Samantala, nagtungo si Hae-byum upang kausapin si Gi-jun. Sinabi niyang nahulaan na niya ang plano ni Gi-jun na maghiganti at ipinahayag niya ang kagustuhan niyang sumama. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Gi-jun dahil masyadong delikado iyon. Sa harap ng ganoong pagtanggi, mariing sinabi ni Hae-byum na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa mabuhay bilang isang taong walang katarungan. Malaki ang naitulong sa kanya ni Gi-seok, kaya't kailangang suklian niya ang kabutihang iyon. Sa huli, pumayag si Gi-jun at binigyan siya ng pagkakataon. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa rin alam ni Gi-jun kung saan nagtatago si Junmo. Kaya nagtungo si Hae-byum sa cemetery upang umupa ng mga taong hahanap sa kinaroroonan ni Junmo. Dahil sa lawak ng kanilang koneksyon sa buong lungsod, mabilis na natukoy ng cemetery ang kasalukuyang pinagtataguan ni Junmo. Pagkakuha ng resulta, agad na ipinaalam ni Hae-byum kay Gi-jun na nasa Dicro Hotel si Junmo. Si Gi-jun na ang bahala sa susunod na hakbang. Sa kabilang banda, patuloy na palihim na nakikinig si Jung-son sa pag-uusap ng kanyang ama sa telepono. Sa tawag na yon, tinanong ni Chairman Ju-won si Yong-do kung tama o mali ba ang desisyon niya ngayon. Ipinaalala ni Yong-do na 10 taon na ang nakalipas, dahil kay Gi-jun kaya napilitan ang kanilang boss na isuko ang teritoryo sa Bongsan Group. Ngunit ngayon, si Chairman Gu naman ang nangangailangan ng tulong ni Chairman Ju-won. Ayon kay Yong-do, ito ang pagkakataon ni Chairman Ju-won upang baliktarin ang sitwasyon. Ipinahayag din niya ang kanyang paniniwala na kayang-kaya ni Chairman Ju-won na kalkulahin at kontrolin ang lahat ng ito. Noon nagsimulang mabuo ang tiyak na plano sa isipan ni Chairman Ju-won. Pagkarinig sa buong pag-uusap, agad na naghanda si Jung-son ng search warrant laban sa dalawang grupo, ang Ju-won at Bongsan. Sa oras ding iyon, inutusan ni Chairman Gu ang isang tao na patayin si Gi-jun. Subalit tinanggihan niya ito. Alam ng mamamatay na yon na hindi ordinaryong tao si Gi-jun. Pagkasabi noon, bumaba siya ng kotse at umalis. Ngunit bigla siyang bumalik upang ipaalala kay Chairman Gu na tama ang hinala nito, hindi kayang pabagsakin ni Junmo at ng mga tauhang inupahan niya si Gi-seok. Pagkasabi noon, tinalikuran niya si Chairman Gu na naiwan upang mag-isip. Agad na inutusan ni Chairman Gu ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa pulisya upang alamin ang sitwasyon. Kasabay nito, ipinag-utos din niya na iligtas si Junmo. Pagkatapos, ipinadala si Chon-seok upang hanapin si Junmo. Sa mga oras na yon, abala pa rin si Junmo sa pagdiriwang sa Dicro Hotel. Taos-pusong nakiusap si Chon-seok kay Junmo na umuwi muna at magtago pansamantala. Ngunit hindi man lang natakot si Junmo. Ipinahayag niyang walang dapat ipangamba kay Gi-jun. Matyagang ipinaliwanag ni Chon-seok na kahit mismong ama ni Junmo ay natatakot kay Gi-jun. Ngunit hindi ganoon ang pasensya ng sekretary ni Chairman Gu. Ayon sa utos ng kanyang amo, kung hindi makikinig si Junmo, sasaktan na lamang siya hanggang sa matauhan. Agad niyang kinaladkad si Junmo palabas. Sa sandaling iyon, natalo na ni Gi-jun ang mga gwardiya. Nang makita yon, nagtangkap ang sumugod ang mga natitira. Isa-isa silang rumatrat pasulong. Ngunit isang baso lang ang ginamit ni Gi-jun upang pabagsakin ang kalaban. Sunod-sunod pa ang mga suntok niya hanggang bumagsak ang mga gwardiya. Pagharap niya, biglang yakap siya ni Chon-seok at nakiusap. Ngunit nanatiling mayabang si Junmo, taas noong hinamon si Gi-jun kung ano ang kaya niyang gawin. Agad na itinapon ni Gi-jun si Chon-seok. Pagkatapos, sinuntok niya si Junmo diretso sa tiyan, kaya napasuka ito sa sobrang sakit. Sunod, sinunggaban ni Gi-jun ang lieg ni Junmo at iniangat siya mula sa lupa. Noon lamang tunay na naramdaman ni Junmo ang takot. Samantala, sinamantala ng sekretary ang pagkakataon upang umatake ng palihim kay Gi-jun. Habang minamadali si Chon-seok na ilayo si Junmo, nagpaiwan ang sekretary upang hadlangan si Gi-jun. Nagsimula ang laban ng dalawa. Natuwa pa ang sekretary dahil sa unang pagkakataon ay nakatagpo siya ng malakas na kalaban. Ngunit puro hangin lamang ang tinatamaan ng kanyang mga sipa ni hindi siya makalapit kay Gi-jun. Samantala, isang suntok lang ni Gi-jun ang nagpahilo sa kanya. Nais pa rin sanang lumaban ng sekretary. Sinubukan niyang sipain si Gi-jun ngunit hindi ito nasaktan. Isang suntok lang sa dibdib ang nagdulot ng matinding sakit sa kanya. At sa huli, tinapos siya ni Gi-jun sa isang napakatamang suntok na agad nagpawala ng kanyang malay. Nagpatuloy si Gi-jun sa pagtugis kay Junmo.
Samantala, naisakay na siya sa kotse at mabilis na umalis. Sa biyahe, tinanong ni Chunsook si Junmo kung natatakot na ba siya ngayon. Hindi pa man nakakabawi si Junmo nang biglang may humarang sa kalsada, si Haebayom. Nais niyang tulungan si Gijun na mahuli si Junmo. Ngunit sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Chunsook, kaya hindi nakahabol si Haebayom. Agad namang tumawag si Chunsook upang iulat kay Chairman Gu na muntik nang mapahamak si Junmo. Labis na nagpakita ng pagkabahala si Chairman Gu. Inutusan niya si Chunsook na agad dalhin si Junmo sa ligtas na bahay at higpitan ang seguridad sa paligid. Sinunod ni Chunsook ang utos ni Chairman Gu. Nang makarating sila ng maayos, napansin ni Junmo na ang tinuturing na ligtas na bahay ay isang abandonadong lugar lamang. Samantala, nagsimulang alalahanin ni Manager Choi ang kakaibang kilos ni Jumson sa kanilang huling pagkikita. Inisip ni Manager Choi na tiyak may alam na lihim si Jumson na may kinalaman kay Chairman Ju-won. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Manager Choi na lihim na naglagay ng pakinig si Jumson. Kaya't palihim siyang pumasok sa pribadong silid ni Jumson upang mag-imbestiga. Gaya ng inaasahan, natuklasan niyang may nakalagay na recording system doon. Agad na hinanap ni Manager Choi si Jumson upang usisain. Ngunit mumiti lamang si Jumson bilang tugon. Anya, walang gaanong pagkakaiba ang mga piskal at gangster. Pareho lamang silang inuuna ang interes ng kanilang organisasyon. Dagdag pa niya, kahit paano pa namatay si Gishok, ang mahalaga ay ang pagkamatay nito ay yumanig sa loob ng grupo ni Ju-won. Patuloy na nagtanong si Manager Choi kung bakit ganoon na lamang ang interes ni Jumson sa Ju-won Group gayong hindi man lang siya pinahahalagahan nito noon. Sumagot si Jumson, sa huli, siya pa rin ang panganay na anak ni Chairman Ju-won. Itinuturing niyang ito ang pinakamainam na pagkakataon upang pabagsakin ang Bongsan Group at maitaas ang Ju-won Group bilang pinuno ng buong Seoul. Samantala, gaya ng inaasahan, hindi kinaya ni Junmo ang manatili ng matagal sa ligtas na bahay. Nagsimula siyang mainis at tinanong si Chunsook hinggil sa tunay na pagkakakilanlan ni Gijun. Ang tanging alam lang noon ni Junmo ay pinutol ng kanyang sariling ama ang litid sa binti ni Gijun at pinilit itong mamuhay ng nag-iisa sa kabundukan. Ngunit hindi niya alam ang alamat tungkol kay Gijun sa mundo ng mga sindikato. Ayon sa kwento ni Chunsook, 20 taon na ang nakalilipas, sa paningin ng mga grupo sa underground world, si Gijun ay itinuturing na isang alamat, maging isang buhay na santo. Noong panahong iyon, si Chairman O pa ang namumuno. Kung wala si Gijun, hindi mabubuo ang Ju-won Group o ang Bongsan Group sa anyo nila ngayon. Maging ang buhay ni na Chairman Ju-won at Chairman Gu ay iniligtas ni Gijun. Sa isang transaksyon kasama ang Busan Gang, parehong napasilo sa bitag sina Manager Choi at Chairman Gu at hiwa-hiwalay na nabilanggo. Nang kapwa sila matigilan sa sulok, biglang dumating si Gijun na malamig ang mukha at matalim ang mga mata na parang mabangis na lobo. Mag-isa niyang hinarap ang buong Busan Gang at matagumpay na nailigtas ang dalawa. Noon nila napagtanto na kahit sino pa ang kalaban o gaano man karami, walang epekto iyon kay Gijun. Ito ang dahilan kung bakit sabay na iginagalang at kinatatakutan siya sa industriya. Pagkatapos ng himalang pagtakas na iyon, parehong nakakuha ng mataas na pagpapahalaga mula sa mga pinuno ng organisasyon sina Chairman Ju-won at Chairman Gu. Noon pa man, plano na ni Chairman O na pumili ng isa sa kanilang dalawa bilang magiging tagapagmana. Ngunit hindi ikinatuwa ng tunay na anak ang desisyong iyon. Palihim na umupa si Crown Prince O ng grupo ng mga trabahador sa cemetery upang patayin sina Chairman Ju-won at Chairman Gu. Gayunman, mabilis na natuklasan ng dalawa ang balak. Nahuli nila si Seong-won at ginupitan ng hiwa sa mukha gamit ang kutsilyo upang takutin siya. Sa ilalim ng ganoong presyon, napilitan si Seong-won na ibigay ang recording bilang ebidensya. Nakasalaysay dito ang nilalaman ng transaksyon nang umupa si Crown Prince O ng killer. Agad na nagpasya si Chairman Gu na gumanti. Hindi na siya nakipag-usap kay Manager Choi Ju-won at diretsong umupa ng killer upang patayin si Crown Prince O. Ngunit ang nag-iisa niyang aksyon ay nagdulot ng mabigat na kaparusahan ng mabunyag ang lahat. Pareho silang ipinaaresto ni Chairman O upang imbestigahan. Sa sitwasyong iyon, nagpakaduwag si Chairman Gu at agad na ibinunton ang lahat ng responsibilidad kay Chairman Ju-won. Mabuti na lamang at nakapaghanda na si Chairman Ju-won. Dahil hawak pa rin niya ang pinakamalakas na baraha, sumugod si Gijun mag-isa sa kuta ni Chairman O upang iligtas si Chairman Ju-won. Dahil dito, muling nakontrol ni na Chairman Ju-won at Chairman Gu ang sitwasyon. Pagkatapos, nagkaisa sila upang pabagsakin si Chairman O at hatiin ang nasasakupan. Kalaunan, nagtayo sila ng magkahiwalay na organisasyon, ang Ju-won Group at ang Bongsan Group. Mula noon, nagtakda sina Chairman Ju-won at Chairman Gu ng patakaran, sinumang manghihimasok sa tao ng kabilang panig ay kailangang magbayad ng mahal. Ayon kay Chunsook, si Gijun ang tunay na bayani sa digmaang iyon. Ngunit si Gijun din ang unang lumabag sa patakaran nang siya'y humawak sa kasosyo ni Chairman Gu. Ngunit dahil napakalaki ng pangalan ni Gijun, litid lamang ng kanyang binti ang pinutol. Sa huli, pinaalalahanan ni Chunsook si Junmo na huwag mang-uyam o lumapastangan kay Gijun. Nakinig si Junmo mula umpisa hanggang wakas, tumango at sinabing kathang-isip lamang ang lahat ng iyon. Ngunit sa isip niya, kung may natatakot kay Gijun, sila yon, ngunit hindi siya. Napabuntong hininga na lamang si Chunsook sa kawalan ng magagawa. Samantala, bumalik si Gijun sa kumpanya ng cemetery. Noon, naghahanda na sanang tumakas si Seong-won dahil naiipit siya sa dalawang panig. Ngunit pagkakita pa lamang kay Gijun, agad siyang nagkunwaring kagagaling lamang sa isang business trip. Ipinakita niyang wala siyang balak tumakas. Ngunit nanatiling malamig ang mukha ni Gijun at inutusan si Seong-won na hanapin si Junmo.
Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ni Haebyom upang humingi ng paumanhin dahil nakatakas si Junmo. Hindi niya sinisi si Haebyom dahil sobrang bilis ng pagtakbo ni Junmo. Sa sandaling iyon, dumating ang isang kaibigan ni Gijon. Nabalitaan niya ang pagkamatay ni Gishok at alam niyang si Junmo ang may pakana. Ayaw niyang harapin ni Gijun ang Bongsan Group. Bagaman alam niyang kaya ni Gijun ang sitwasyon, nanatili pa rin itong mapanganib. Nais sana niya na humingi ng tulong si Gijun kay Chairman Ju-won upang mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Ngunit ayon kay Haebyom, kahit pa alam ni Chairman Ju-won ang buong katotohanan, iniutos pa rin nitong huwag kikilos ang kanyang mga tauhan. Ipinakita nito na si Gijun pa rin ang dapat humawak ng lahat. Samantala, hindi na matiis ni Junmo ang pagkakakulong, kaya sinimulan niyang sirain ang taguan. Gayunman, mahigpit siyang binabantayan ng mga bodyguard at hindi siya pinayagang makatakas. Kinailangan bumalik ni Chunshok sa Seoul, kaya iniutos niya sa kanyang mga bodyguard na tiyakin ang lubos na kaligtasan ni Junmo. Sa kanyang pagbabalik, biglang nakatanggap ng tawag si Chunshok mula kay Junmo. Tinanong ni Junmo kung magiging malaya ba siya kapag namatay si Gijun. Ibinunyag ni Junmo na nakipag-ugnayan siya sa mga hapon na maton na dati niyang inupahan at sila ang bahalang pumatay kay Gijun. Hiningi ni Junmo ang tulong ni Chunshok upang mahikayat si Gijun na pumasok sa bitan. Ngunit hindi gustong saktan ni Chunshok ang isang taong maraming ulit na tumulong sa kanya. Ngunit agad siyang tinakot ni Junmo gamit ang anak na babae ni Chunshok at pinilit siyang pumili sa pagitan ng pagkakaibigan at pamilya. Sa pagbabalik tanaw sa larawan ng kanyang anak, napilitan si Chunshok na sundin si Junmo. Kaya't nakipagkasundo siya na makipagkita kay Gijun. Una, tinanong ni Chunshok tungkol sa tulong ni Gijun. Subalit ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Gijun, kaya diretsahan niyang hiniling kay Chunshok na dumiretso sa pakay. Ibinigay ni Chunshok ang isang address at sinabi na doon nagtatago si Junmo. Iginiit pa niya na nais niyang tulungan si Gijun na mabilis nang matapos ang lahat ng alitan. Dinurob ni Gijun ang business card dahil alam niyang nililinlang siya ni Chunshok. Gayunman, nagpa siya pa rin siyang pumunta sa tinukoy na lugar. Sa hakbang na ito, tuluyang pinutol ni Gijun ang kanyang ugnayan kay Chunshok. Pagkapasok ni Gijun sa pinto, agad na sumugod ang dalawang hapon na gangster na may dalang armas. Mabilis na nakailag si Gijun at gumamit ng kutson sa paligid bilang panangga. Pagkatapos ay gumanti siya ng matinding suntok na naglagay sa dalawa sa mahina at depensibong posisyon. Isa sa kanila ay nasakal gamit ang hood ni Gijun habang ang isa na may sinuntok hanggang sa malabo na ang paningin. Dahil dito, bigla niyang naiwas-iwas ang espada at nasugatan ang sariling kasamahan. Sa kaguluhan, nabitawan ni Gijun ang espada. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, ginamit muna niya ang espadang nahulog sa tabi. Determinado siyang umatake, hindi binigyan ng pagkakataon ang kalaban na makaganti. Kaagad pagkatapos, pinulot ni Gijun ang telepono ng isa sa dalawang hapon at tinawagan ang numero ni Junmo. Noon, balisang naghihintay si Junmo ng resulta, iniisip kung napatay na ba si Gijun. Ngunit kalmadong sumagot si Gijun na lahat ay napatay na niya at si Junmo na lamang ang natitira. Pagkarinig nito, agad na nataranta si Junmo. Namutla ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, isang katotohanan mula 10 taon na ang nakalilipas ang nabunyag. Ang dahilan kung bakit tahimik na hinayaan ni Gijun si Chairman Gu na humawak ng lahat ay hindi lamang dahil sa mga itinakdang patakaran, kundi dahil hawak ni Chairman Gu ang isang mabigat na sikreto na may kinalaman kay Gishok. Partikular, 20 taon na ang nakararaan, si Gishok ang inutusan ni Chairman Gu na patayin si Crown Prince O. Noong panahong iyon, hindi pa tinatanggap si Gishok ng sindikato. Ngunit dahil sa pangako niya kay Chairman Gu, nagawa ni Gishok ang mapanganib na hakbang na iyon. Ang naging bunga nito ay napilitang akuin ni Gijun ang lahat ng kahihinatnan. Nang gabing iyon, nakipagpulong si Chairman Gu kay Yongdo. Si Yongdo rin ang siyang nagbigay ng payo kina Chairman Ju-won at Chairman Gu na magtakda ng patakaran. Siyempre, malinaw pa rin itong naalala ni Yongdo. Ayon sa kanya, si Junmo ang lumabag sa patakaran, kaya dapat siyang papanagutin upang muling maghari ang kapayapaan. Subalit, hindi na binanggit ni Chairman Gu ang tungkol sa patakaran. Sa halip, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pamumuhay ng magkakasundo. Naniniwala si Chairman Gu na kapag namatay si Junmo, mawawala ng saysay ang pagkakaisa. Nauunawaan naman iyon ni Chairman Ju-won. Kaya nangako siyang hindi makikialam sa anumang bagay. Ang tanging problema na lamang ay si Gijun. Ayon kay Chairman Gu, basta't maalis si Gijun, babalik sa dati ang lahat. Kaya nais niyang hilingin kay Yongdo na mag-isip ng paraan upang mapatay si Gijun. Anya, hindi dapat ituring na kalaban si Gijun. Kung hindi magagamit ang lakas, dapat gumamit ng taktika. Ibinunyag ni Chairman Gu na may plano na siya at ang kailangan lamang ay ang pakikipagtulungan ni Yongdo upang maisakatuparan ito. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Sa sandaling iyon, mapait lamang nang umiti si Yongdo, iniisip na parehong hangal ang mag-ama. Kinabukasan, biglang may dumating na mga bisita sa pinagtataguan ni Junmo. Akala ng mga bodyguard ay mga nagkakamping lang ang mga yon. Ngunit, laking gulat nila nang malamang tinawag pala ni Junmo ang kanyang mga kaibigan sa lugar. Mga martial artist ang mga taong ito, kabilang ang isang dambuhalang lalaki na minsang naging kampiyon sa buong mundo. Madaling natalo ng dalawa ang mga bodyguard at pumasok upang makipagkita kay Junmo. Nagduda ang dambuhalang mandirigma nang malaman niyang inimbitahan lang siya upang harapin ang isang hindi kilalang tao tulad ni Gijun. Ngunit ipinaliwanag ni Junmo na maaaring ganoon ito ngayon, subalit 10 taon na ang nakalipas, kinikilala si Gijun bilang isang alamat. Nag-alok si Junmo ng halagang 1 bilyon kapalit ng pagpatay kay Gijun. Sobrang natuwa ang dalawa at nais nilang ipakita kay Junmo kung paano madudurog si Gijun.
Sa parehong oras, bumalik si Chunshok sa pinagtataguan, ngunit nadatnan lamang ang mga bodyguard na bugbog sarado. Wala na roon si Junmo. Lubhang nag-alala si Chunshok at agad na iniutos sa mga bodyguard na hanapin si Junmo kahit baliktarin pa nila ang buong lungsod ng Seoul. Ngunit pagkakaalis pa lang ng mga bodyguard, nakatanggap si Chunshok ng tawag mula kay Junmo. Nais niyang ibalik si Junmo, ngunit tumanggi ito dahil gusto niyang siya mismo ang pumatay kay Gijun. Samantala, nasa ospital naman si Gijun. Hiningi niya sa isang nakatatanda na talian ang kanyang sugat. Noon, kahit gaano kalala ang pinsala, kayang tiisin ni Gijun. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ng nakatatanda na tumatanda na si Gijun. Naiintindihan niyang may kinikimkim na hangaring maghiganti si Gijun. Ngunit pinayuhan pa rin niya ito na pahalagahan ng sarili dahil maikli lang ang buhay. Pagkatapos lumabas ng klinika, pumunta si Gijun sa pasilyo at naupo ng malalim ang iniisip. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ng kaibigan na pupunta siya kay Chairman Ju-won upang humingi ng tulong sa paglutas ng kaso. Gayunman, inasahan na ni Gijun ang magiging resulta at umaasang hindi na lang masayangin ng kaibigan ang kanyang pagsisikap. Sa sandaling iyon, may isang tinig na nakisabat sa usapan. Pumunta si Junmo sa bahay ng matalik na kaibigan ni Gijun. Agad na ibinaba ng kaibigan ang telepono. Pagkatapos, pinayuhan ng kaibigan si Junmo na umuwi na lamang kung ayaw niyang mamatay. Ngunit labis ang kumpiyansa ni Junmo at agad na sumagot pabalik. Sinabi niyang hindi siya natatakot. Napagtanto ng kaibigan ni Gijun na mas hangal pa si Junmo kaysa sa kanyang ama. Dahil sa matinding pagkapahiya, agad nag-init ang ulo ni Junmo at ginamit ang baseball bat upang bugbugin hanggang mamatay ang kaibigan ni Gijun. Sa sandaling iyon, dumating si Chunshok at nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid sa samahan. Hindi na napigilan ni Chunshok ang sarili. Pinatay na ni Junmo ang 2 taong pinakaiginagalang niya. Agad niyang sinunggaban sa liig si Junmo at ibinuhos ang kanyang galit. Agad namang itinapon ng mandirigmang nakapuyod ang buhok si Chunshok sa gilid. Lumapit si Junmo na may dalang bat, sinasabing palagi siyang minamaliit ni Chunshok. Ayon kay Junmo, ang kamatayang ito ay dahil kay Gijun. Nakita ng dambuhalang mandirigma na nawawala na sa sarili si Junmo at agad siyang pinigilan. Ngunit iginiit ni Junmo na kung may sisimulan siya, dapat niya itong tapusin. Pagkatapos ay ginamit ni Junmo ang telepono ng kaibigan ni Gijun upang tawagan mismo si Gijun. Hinamon ni Junmo si Gijun na magkita upang makapaghiganti. Kahit alam niyang patay na ang kanyang kaibigan, pinilit pa ring manatiling kalmado ni Gijun. Gayunpaman, napagtanto ng lahat na umabot na sa sukdulan si Junmo. Agad na kumuha si Gijun ng tao upang ihanda ang libing ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, nagsimula na siyang hanapin si Junmo. Samantala, bumalik si Junmo sa kanyang pinagtataguan at umupa ng pangkat ng mga gangster mula sa iba't ibang lugar. Inilapag ni Junmo ang bag ng pera at nagtakda ng kondisyon. Sinumang makahuli kay Gijun ay may gantimpala, ngunit bawal patayin dahil siya mismo ang gagawa nito. Tuwang-tuwa ang grupo at tinanggap agad ang utos nang hindi nila alam na haharap sila sa kamatayan. Sa panig naman ni Gijun, dumating siya sa harap ng pinagtataguan ni Junmo. May dala siyang bakal na pamalo. May pangungut siya sa mukha ng dambuhalang mandirigma. Iniisip na sobra ang ginastos ni Junmo para lamang pabagsakin ang isang pilay. Ngunit nanatili pa rin siyang tahimik na nagmamasid. Pagpasok ni Gijun sa pasilyo, sinalubong siya ng mga taong puno ng kayabangan. Lahat sila'y nag-aasam ng gantimpala. Kalma lamang na binalaan ni Gijun ang mga natatakot na umalis na. Pagkatapos noon, isang lalaki ang sumugod upang subukan ang kanyang galing ngunit agad ding natalo sa isang hampas lamang ng pamalo. Sunod-sunod na nagsipagsugod ang iba. Kahit marami sila, para lamang silang mga lamok na kumakagat sa bakal. Nang mahawakan ng mandirigmang nakapusod ang buhok si Gijun, agad namang sumugod ang iba. Ngunit mabilis na bumawi si Gijun at binasag ang ulo ng lumapit na mandirigma. Pagkatapos, ginamit ni Gijun ang pamalo upang hatawin ito, dahilan para mapasigaw sa sakit. Nang ipit niya ang ulo ng mandirigma sa dingding, nagsimula ng mataranta ang iba. Nais pa nilang lumaban, ngunit isa-isang pinabagsak ni Gijun. Sa panonood sa pamamagitan ng kamera, nakadama rin ng takot si Junmo. Nanginginig siya at inutusan ang mga tauhan ng seguridad na huwag nang hayaang mabuhay si Gijun kundi patay na siya. Ngunit kahit ang mga gwardiya ay isa-isang bumagsak. Lumipat si Gijun sa paggamit ng kutsilyo at mabilis na tinuhog ang liig ng bawat isa ng eksakto. Isa-isa nagbagsakan ang mga katawan. Naipasa ni Gijun ang ikalawang antas. Tanging ang kampiyong mandirigma na lamang ang natira. Noon niya napagtanto ang bigat ng sitwasyon, kaya humiling siya kay Junmo na doblehin ang kanyang bayad. Napilitan si Junmo na pumayag upang harapin niya si Gijun. Sa oras na yon, pilay na pumasok si Gijun sa bulwagan. Samantala, nakatayo si Junmo sa hagdan, hindi na kasing kumpiyansa tulad ng dati. Walang bakas ng emosyon ang kanyang mukha. Lumapit si Gijun at inulit ang kanyang babala na sinumang natatakot ay umurong na. Ngunit umatake pa rin ang kampiyon. Magaan niyang itinapon si Gijun pababa ng hagdan. Nagsimula ang sagupaan. Malakas ang dambuhalang mandirigma, walang tigil ang pagpiga kay Gijun kaya't nagawa na lamang nitong dumepensa. Sa huli, ibinagsak niya si Gijun sa mesa na salamin dahilan upang ito'y mabasag. Sa sandaling iyon, nakahina ng maluwag si Junmo. Malakas niyang inasar, sinasabing siya ang pumatay sa nakababatang kapatid ni Gijun at nagtanong, ano ang magagawa mo sa akin? Dahil sa mga salitang iyon, biglang sumabog sa galit si Gijun. Agad siyang kumuha ng basag na piraso ng salamin at sinaksak ito tuwid sa mata ng kalaban. Akala nito ay madaya ang ginawa ni Gijun. Ngunit laban buhay iyon. Walang lugar para sa patas na labanan.
Agad na nagbago ang sitwasyon. Nabulag ang kanyang mata, kaya't pumalpak ang kanyang mga atake, at sunod-sunod siyang tinamaan ng mga kontraopensa. Sa huli, ibinigay ni Gi-jun ang malakas na pangwakas na hampas na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Gi-jun ang bakal na pamalo at dahan-dahang lumapit kay Junmo. Sa harap ng panganib, nataranta si Junmo at kinuha ang kanyang baril, ngunit pumalya. Binuwag ni Gi-jun ang baril at binali ang braso at binti ni Junmo. Nakiusat si Junmo para sa kanyang buhay, sinasabing kahit patayin siya, hindi pa rin mabubuhay si Gi-shock. Ngunit habang lalo niyang sinasabi ito, lalo lamang nagingit-ngit si Gi-jun. Pagkatapos ng mga salita ni Junmo, agad siyang pinabagsak ni Gi-jun sa sahig. Dito nagtapos ang paghihiganti ni Gi-jun. Samantala, iniutos ni Chairman Vu na arestuhin ang pulis na nag-imbestiga sa kaso ni Gi-shock. Pinaghinalaan ni Chairman Vu na hindi maaaring magpatrolya sa gabi si Gi-shock dahil sa kanyang mataas na ranggo. Bukod pa roon, walang nagulat ng kaso noong natuklasan ang bangkay. Naisip ni Chairman Vu na alam na ng mga pulis ang lahat. Kaya nagpadala siya ng tao upang tanungin ang pulis. Matapos bugbugin, ibinunyag ng pulis ang lahat at ipinakita ang recording ng kanyang pag-uusap sa totoong utak ng lahat. Nang marinig ang tinig sa recording, agad na nakilala ni Chairman Vu kung sino yon. Tinawagan niya si Junmo ngunit walang sumasagot. Noon pa lamang siya nakaramdam ng matinding kaba. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang telepono, ngunit hindi si Junmo ang tumawag kundi si Gi-jun. Ipinabatid ni Gi-jun na natapos na niya si Junmo ayon sa mga alituntunin. Gusto sanang sabihin ni Chairman Vu ang katotohanan, ngunit huli na ang lahat. Nalugmok siya sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, umalis si Gi-jun sa kanyang pinagtataguan. Habang naglalakad, naalala ni Gi-jun si Gi-shock. Sa kanyang imahinasyon, umiti si Gi-shock at sinabi na muli silang magkikita sa ibang lugar. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Gi-jun ang kanyang dalamhati matapos mamuhay na parang makina sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang biglang humarang sa kalsada. Dahil hindi siya agad nakareact, nabundol siya at nahulog sa ilog. Lumabas ang killer at tumawag sa kanyang amo upang iulat na natapos na niya si Gi-jun. Ang killerng pumatay kay Gi-jun ay siya ring pumatay kay Gi-shock. Noong gabing pinaslang si Gi-shock, matapos niyang palayain ang mga bata, nadiskubre niya ang isang lalaking nakatago sa elevator. Naiwasan niya ang unang saksak. Ngunit bihasa ang killer at sunod-sunod niyang tinarget ang mga vital na parte ng katawan ni Gi-shock. Isang saksak ang tumagos sa kanyang kamay. Ginamit ni Gi-shock ang kanyang kurbata upang pigilan ang pagdurugo at patuloy na lumaban. Dahil dati na siyang sugatan, sa huli ay nasaksak siya sa leg. Bago siya tuluyang bumagsak, nagawa pa niyang alisin ang maskara ng kanyang kalaban. Ngunit hindi na siya nagkaroon ng oras para magsalita. Nang dumating ang mga pulis, bangkay na lamang ni Gi-shock ang kanilang nadatnan. Agad na tinawagan ng killer ang kanyang mga kasamahan upang linisin ang lugar. Kinaumagahan, na-recover ng rescue team ang kotse ni Gi-jun mula sa ilog. Ngunit hindi nila nakita ang katawan. Sa katotohanan, inanod si Gi-jun papunta sa kalapit na pampang. At ang nakadiskubre sa kanya ay si Haebeom. Agad na nakipag-ugnayan si Haebeom sa doktor upang maihanda ang agarang gamutan para kay Gi-jun. Kasabay nito, nakatanggap din ng balita si Chairman Ju-won na nahulog si Gi-jun sa ilog matapos ang kaso ni Junmo. Pinaghinalaan ni Chairman Ju-won na masyadong nagkataon ang lahat. Pero bago pa man makapagtanong si Chairman Ju-won, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chairman Ju. Humiling ito ng agarang pagpupulong. Sa isang construction site sila nagkita, at doon ipinahayag ni Chairman Ju-won ang kanyang pakikiramay sa pagkamatay ni Junmo. Itinanong ni Chairman Ju-won kung si Chairman Vu ba ang pumatay kay Gi-jun bilang paghihiganti. Pinagtibay ni Chairman Vu na kung siya ang gumawa noon, hindi mamamatay si Gi-jun ng ganoon kadali. Isang bagay lamang ang nais niyang kumpirmahin. Sa kanyang investigasyon, natuklasan niya na nakatanggap ng pera ang pulis mula sa isang account na pag-aari ng Ju-won Group at iyon ang ginamit upang palabasing si Gi-shock ay binalak siraan at ipahamak. Nagpakita ng pagkagulat si Chairman Ju-won, ngunit nagbigay si Chairman Vu ng mapanirang hinuha na maaaring si Chairman Ju-won mismo ang nasa likod ng lahat ng pangyayari. Ayon sa haka-haka ni Chairman Ju, ayaw ni Chairman Ju-won na si Gi-shock ang magmana ng negosyo. Kaya inupahan niya ang isang tao upang ipapatay si Gi-shock at isisi kay Junmo. Pagkatapos, gagamitin si Gi-jun bilang kasangkapan para maghiganti at patayin si Junmo sa halip na siya mismo ang gumawa. Kapag natapos na ang lahat, si Gi-jun naman ay tatapusin din upang matakpan ang lahat ng bakas. Sa huli, ang Bongsan Group ay mapupunta sa kamay ni Chairman Ju-won at ang napiling tagapagmana ay walang iba kundi si Jung-son, ang sariling anak ni Ju-won. Napatawa lamang si Chairman Ju-won matapos marinig ito, iniisip na puro imahinasyon lamang ni Chairman Ju. Ngunit hindi mahalaga kay Chairman Vu kung totoo o hindi ang teorya. Para sa kanya, tama man o mali ang hinala, isa sa kanila ang dapat maglaho. Iyon ay isang malinaw na pahayag ng digmaan. Agad na bumalik si Chairman Ju-won upang tipunin ang mga nakatataas na opisyal. Bagamat may nagsabi na sa panahon ngayon ay hindi na dapat idaan sa dahas ang mga sigalot, hindi rin sila maaaring nakatunganga lamang. Nagpasya si Chairman Ju-won na humanap ng paraan upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, kahit pa kailangan niyang humarap sa kanila ng direkta. Pagkatapos, pinuntahan niya si Yongdo. Sinabi niya na pakiramdam niya ay nagamit lamang siya. Noon kasi, sinabi ni Yongdo na kung makikinig si Chairman Ju-won sa kanya, mapupunta sa kamay nito ang buong sitwasyon. Ngunit ngayon, malinaw na wala na siyang pagpipilian, kundi direktang ideklara ang digmaan laban sa Bongsan Group. Nabanggit din ni Chairman Ju-won ang perang panuhol na nagmula sa account ng Ju-won Group. Bukod kay Chairman Ju-won, si Yongdo lamang ang may access dito.
Ngunit ipinaalala ni Yongdo na huwag kalimutan ni Chairman Ju-won na may isa pang tao, si Jumson. Agad itong itinanggi ni Chairman Ju-won at sinabing walang kinalaman ang kanyang anak. Ngunit bumiti lamang si Yongdo at sinabing ang matatanda ay naniniwala lamang sa kung ano ang nais nilang paniwalaan. Umaasa siya na ang paniniwalang ito ay hindi magiging dahilan ng pagbagsak ni Chairman Ju-won. Sa panig naman ng Bongsan Group, kakasumite pa lamang ng mga nakatataas na opisyal nang biglang sumalakay ang mga taga-usig. Dala ng mga taga-usig ang search warrant at inaresto ang buong pamunuan. Tanging si Chairman Gu lamang ang nakatakas sa paglusob. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Jumson. Naniniwala ang punong taga-usig na sinadya ni Jumson na palayain si Chairman Gu. Ngunit giit ni Jumson, kapag pinili niya ang panig ng mga taga-usig, kahit ang sarili niyang ama ay hindi niya palalampasin. Sabi pa niya, ito pa lamang ang unang hakbang ng mas malaking plano. Ang tunay na layunin ay mahuli ang tunay na utak ng lahat. Ipinakita ni Jumson ang susunod na hakbang sa punong taga-usig, isang mungkahing salakayin at halughugin ang buong Ju-won Group. Samantala, nakarecover na si Gi-jun. Agad siyang nagpalit ng damit at tahimik na tumakas mula sa ospital. Sunod niyang pinuntahan si Hae-bayom upang kunin ang ilang gamit. Ibinigay ni Hae-bayom kay Gi-jun ang susi ng kotse ni Gi-seok at sinabi nitong pinalitan niya ang plaka upang hindi sila masubaybayan. Nagpasalamat si Gi-jun at umalis. Tumungo siya sa kumpanya ng cemetery upang makipagkita kay Seong-won. Noong mga oras na yon, nagdiriwang si Seong-won at ang kanyang mga kasamahan dahil inakala nilang parehong patay na sina Junmo at Gi-jun. Ngunit biglang dumating nang walang ingay si Gi-jun, diretsong umupo sa tabi ni Seong-won at tinanong kung sino ang pumatay sa kanya. Napatulala si Seong-won at nagsabing kung mismong si Gi-jun ay hindi alam kung sino ang pumatay sa kanya, sino pa ang makakaalam. Ngunit hindi dumating si Gi-jun para humingi ng tulong, dumating siya upang utusan si Seong-won na imbestigahan kung sino ang nasa likod ng pamamaslang kung nais pa nitong mabuhay. Hindi naglakas loob na tumanggi si Seong-won. Bago umalis, isang bagay pa ang ginawa ni Gi-jun, ang magsindi ng insenso para sa kanyang dalawang yumaong kaibigan. Doon nakaramdam ng awa si Seong-won. Naisip niyang kung namuhay din silang duwag na katulad niya, marahil ay hindi sila humantong sa ganoong kapalaran. Kinagabihan, umuwi si Jumson at nadatnan ang kanyang ama sa silid, hawak ang audio file. Agad siyang tinanong ni Chairman Ju-won. Ngumiti lamang si Jumson at lumayo. Hiniling ni Chairman Ju-won na sagutin siya ng malinaw. Ngunit sinabi lamang ni Jumson na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin at na walang magbabago hanggat naririyan pa ang kanyang ama. Naunawaan ni Chairman Ju-won na may ambisyon ang kanyang anak, ngunit alam din niyang wala itong tapang upang tuluyang ipagkanulo siya. Dahil dito, kontento si Chairman Ju-won at lumabas ng silid. Ngunit nang suriin ni Jumson ang kanyang headphone, natuklasan niyang ang wiretap ay napalitan na ng music tape. Sa puntong iyon, formal nang nagdeklara ng digmaan ang Ju-won Group at nagsagawa ng pag-atake laban sa Bongsan Group. Noon, pinanatili pa ni Chairman Ju-won ang isang mapayapang tindig sa magkabilang panig. Ngunit ang mismong paraan niyang iyon ang naging sanhi upang mawala sa kanya ang pinakamalakas niyang alas, si Gi-jun. Doon lamang niya lubos na naunawaan ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang pagkabigong kumilos sa tamang oras ang naging dahilan ng kasalukuyang sitwasyon. Kaya't nagpasya siyang lumaban sa huling pagkakataon, sapagkat kung hindi, wala na siyang magiging tsansa. Ang banggaan ni Chairman Ju-won at Chairman Gu ay napilitan ng magwakas. Isa lamang ang maaaring mabuhay. Samantala, pinayuhan ng kanyang mga tauhan si Chairman Gu na umatras muna upang sila ang maiwang haharang. Ngunit ayaw tumakas ni Chairman Gu. Nais niyang lumaban, takan lamang ang kanyang pamalo, hanggang sa huling sandali. Sa mga oras na yon, naroon na rin si Chairman Ju-won sa pinangyarihan. Gayunman, mabilis na nabugbog si Chairman Gu hanggang sa siya'y hilo. Nais sanang sumugod ni Manager Choi upang tapusin siya, ngunit pinahinto siya ni Chairman Ju-won at iniutos na lahat ay umalis upang siya na mismo ang humarap kay Chairman Gu. Humingi ng paumanhin si Chairman Ju-won at ipinaliwanag na sa pagitan ng kanyang mga kapatid at ng kanyang pamilya, kailangan niyang piliing ipagtanggol ang kanyang anak. Binanggit din niyang iyon din ang pinili noon ni Chairman Gu. Pagkatapos, pinalakad ni Chairman Ju-won si Chairman Gu sa huling landas gamit ang sarili niyang tubo. Matapos niya itong tapusin, sumakay si Chairman Ju-won sa kanyang kotse at umalis sa lugar. Ngunit ang lahat ay bahagi lamang ng plano ni Yongdo. Siya ang nag-ayos ng lahat mula pa sa simula. Si Chairman Ju-won ay naging isang piyesa lamang na ginamit. Ang tunay na target ni Yongdo ay si Chairman Ju-won mismo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo mula sa cemetery na inupahan ng Ju-won Group upang linisin ang lugar. Kasama rin doon si Gi-jun kasama si Seong-won. Nakaramdam ng kakaiba si Seong-won. Ayon sa kanya, ang Chairman Ju-won na kilala niya ay hindi basta kikilos ng ganoon. Mas naunawaan naman ito ni Gi-jun dahil may pinoprotektahan si Chairman Ju-won, isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa pagkakaibigan niya kay Chairman Gu. Kaya't nakipagtagpo si Gi-jun kay Chairman Ju-won. Natuwa si Chairman Ju-won nang makita na buhay pa si Gi-jun. Subalit malamig na tinanong siya ni Gi-jun kung siya ba ang umupa ng tao upang patayin siya. Agad na napatigagal si Chairman Ju-won at ipinaliwanag na siya man ay isang piyesa lamang. Pagkaraan, binanggit ni Chairman Ju-won ang isang taong hindi kilala ni Gi-jun, ang tinatawag ng lahat na si Yongdo. Ang misteryosong utak sa likod ni Chairman Oh. Maliban sa mga pinakamalapit kay Chairman Oh, walang ibang nakakaalam ng tungkol kay Yongdo. Dati siyang pulis at tinulungan si Chairman Ju-won na mangalap ng maraming tagong impormasyon. May hawak din siyang datos mula sa pulisya at sa sindikato. Sa madaling salita, siya ang kumokontrol sa buong laro.
Lumaki ng husto ang ambisyon ni Yongdo na kahit si Chairman O ay hindi na siya mapigil. 20 taon na ang nakararaan, si Yongdo ang nag-utos at nagpamando upang patayin ni Gishok si Crown Prince O. May hawak ding recording si Chairman Ju-won ng pag-uusap ni Yongdo at Gishok bilang ebidensya. Pagkatapos mamatay ni Chairman O, si Yongdo ang naging tagapagitna, kinokontrol kapwa sina Chairman Ju-won at Chairman Wu upang makuha ang pinakamalaking pakinabang. Naging tinik sa lalamunan ni Yongdo si Gi-jun dahil iginagalang siya ng mga tao sa sindikato. Kaya 10 taon na ang nakalilipas, binalak ni Yongdo na ipahamak si Gi-jun. Ngayon, malinaw na ang lahat. Nagpasya si Gi-jun na harapin si Yongdo upang tapusin ang laban. Nakaramdam ng pagkakasala si Chairman Ju-won kay Gi-jun kaya pumayag siyang tulungan ito. Lihim namang minanmanan ang buong plano ni Manager Choi. Nang gabing iyon, tumawag si Chairman Ju-won upang makipagkita kay Yongdo. Nagtaka si Yongdo dahil sa kakaibang oras ng pagpupulong, ngunit nagtungo pa rin siya sa lugar ng tagpuan. May nakahandang sorpresa si Chairman Ju-won para sa kanya. Ang taong dumating sa tagpuan ay si Gi-jun. Nagulat si Yongdo dahil akala niya ay patay na ito. Hindi nagsalita si Gi-jun at agad na sinakal si Yongdo. Biglang may isa pang taong dumating at itinulak palayo si Gi-jun. Siya ay ang matagal ng kaaway ni Gi-jun, ang dating bodyguard ni Chairman O. Siya rin ang pinutulan ng kanang kamay ni Gi-jun ilang taon na ang nakalipas. Naguluhan si Gi-jun, iniisip kung paano muling nagkaroon ng kamay ang kanyang kalaban. Samantala, sinamantala ni Yongdo ang pagkakataon upang makatakas, iniiwan si Gi-jun at ang kanyang dating kaaway na magharap. Halos mawalan ng buhay si Yongdo, ngunit mumisi pa rin siya ng may pangungutya. Ilang palo pa lang ang naipagpalitan ni Gi-jun at ng kanyang kaaway nang biglang tumunog ang alarma, dahilan upang dumating ang mga pulis na nagroronda. Napilitang umatras ang kalaban at nagtakda ng muli nilang laban sa susunod. Ibinunyag nitong siya ay isang bilanggong binitay, ngunit tinulungan ni Yongdo upang makatakas mula sa kulungan. Pagkatapos, tinawagan ni Gi-jun si Seong-won at ipinakiusap na hanapin si Yongdo. Nangako si Gi-jun na ito na ang huling beses at mula ngayon ay hindi na siya idadamay pa. Iginagalang at kinatatakutan man ni Seong-won si Gi-jun, hindi pa rin siya naglakas loob na tumanggap ng utos dahil may pagkakakilanlan bilang pulis si Yongdo. Gayunpaman, sinabi rin ni Seong-won na kung nais ni Gi-jun na matagpuan siya ni Yongdo, maaari siyang magtungo sa himpilan ng pulisya. Gaya ng inaasahan, nagtungo nga si Yongdo sa istasyon. Tinawagan ni Yongdo si Chairman Ju-won at sinisi ito. Humiling siya na makipagkita kay Chairman Ju-won upang mag-usap. Agad na kinabahan si Chairman Ju-won at dali-daling nagpatawag ng pagpupulong ng lupon. Ngunit hindi niya inaasahan na si Jumson ang magtanong na dumalo bilang kapalit niya. Hindi maunawaan ni Chairman Ju-won kung ano ang binabalak ng kanyang anak. Hayagang sinabi ni Jumson na mula pa noong una niyang makilala si Yongdo, na pagdesisyonan na niyang palitan ang posisyon ng kanyang ama. Naggitngit si Chairman Ju-won at inisip na ginagamit lamang si Jumson ni Yongdo. Sinabi niya na ang upuang iyon ay isang bangungot sa araw-araw at ayaw niyang mamuhay ang kanyang anak sa ganoong klase ng buhay. Ngunit sagot ni Jumson, hindi mo man lang ako tinanong kung gusto ko. Lagi raw nais ni Jumson na patunayan na kaya niyang gawin ang nagagawa ng kanyang ama, ngunit kailanman ay hindi siya binigyan ng pagkakataon, kaya kinailangan niyang lumikha ng sariling pagkakataon. Sa oras na yon, ipinaalala ni Manager Choi kay Jumson na panahon na upang umalis. Doon lamang napagtanto ni Chairman Ju-won na ipinagkanulo na rin siya ni Manager Choi. Sa oras na ito, isa ng malungkot at nag-iisang matandang lalaki si Chairman Ju-won. Matagal siyang nakaupo at nag-isip bago tuluyang nagpasya na ilabas ang kanyang lihim na sandata. Samantala, dumalo naman si Jumson sa pagpupulong ng lupon. Naguluhan ang mga kasapi ng lupon sa kanyang pagdating. Ipinahayag ni Jumson na simula ngayon ay papalitan niya ang kanyang ama sa posisyon at umaasa siyang susuportahan siya ng lahat. Agad na may tumayo upang tutulan ito. Ayon sa kanila, ang grupong Ju-won ngayon ay bunga ng pagsisikap ni Chairman Ju-won. Ang isang taong lumaking spoiled tulad ni Jumson ay hindi maaaring maging pinuno. Idineklara ni Jumson na sinumang tumutol ay maaaring umalis. May isang matapang na lumabas muna, kasunod ang ilan pang sabay-sabay na tumayo. Ngunit isang malakas na sigaw mula sa labas ng pintuan ang nagpahinto sa lahat. Pinagtibay ni Jumson na hindi siya katulad ng kanyang ama at hindi siya magiging mahina. Kahit na mas matatanda ang mga naroon, kung hindi sila susunod sa kanya, ang kapalit ay kamatayan. Nilinaw pa niya na hindi siya natatakot madumihan ang kanyang mga kamay dahil sa trabahong ito, walang sinumang nananatiling malinis. Pagkatapos noon, muling nagsiupo ang buong lupon ng mga direktor. Wala nang naglakas loob na kumibo pa. Tila labis na nasiyahan si Jumson. Kasabay nito, nakatanggap si Gi-jun ng impormasyon na umalis na ang sasakyan ni Yongdo mula sa himpilan ng pulisya. May nagtanong kay Gi-jun kung hanggang saan niya balak ituloy ang laban. Matatag na sinabi ni Gi-jun na tatapusin niya ang lahat ngayon. Pagkatapos, nagtungo siya sa itinakdang lugar. Ngunit hindi si Yongdo ang nagmamaneho kundi ang matagal ng kaaway ni Gi-jun. Agad na nagbanggaan ang dalawang panig upang tuldukan ang kanilang matagal ng alitan. Hindi rin gumamit ng daya ang kaaway. Nagpahiram pa siya ng kutsilyo kay Gi-jun upang maging patas ang laban. Gayunman, isang antas pa rin ang lamang ni Gi-jun pagdating sa paggamit ng kutsilyo. Tinadtad niya ng sugat ang katawan ng kalaban at saka ipinako ang kamay nito sa bintana ng kotse. Lumabas na ang kaaway ni Gi-jun ay may suot na peking kamay. 10 taon na ang nakararaan, ang pagkawala ng kanyang braso ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Ayon sa kanya, dapat ay pinatay na siya ni Gi-jun noong panahong iyon. Hinigpitan ng kaaway ang pagkakahawak kay Gi-jun. Sinubukan ni Gi-jun abutin ang kutsilyo sa lupa at sinaksak ito sa tiyan.
Gayunman, nais pa ring patawarin ni Gi-jun ang kanyang buhay. Subalit sa pagkakataong ito, tumanggi na ang kaaway na muling malugmok sa kahihiyan. Hinawakan niya ang kamay ni Gi-jun at lalo pang isinubsob ang kutsilyo sa kanyang tiyan. Ipinaalala niya kay Gi-jun na kung nais nitong wakasan ang lahat, ang tanging daan ay kamatayan. Kung hindi siya ang mamamatay, si Gi-jun naman ang mamamatay. Sa huli, pinayuhan niya si Gi-jun na hanapin agad si Yongdo bago tuluyang maging hindi na maayos ang lahat. Sa mga oras na yon, nakarating na si Yongdo sa bahay ni Chairman Ju-won. Ayon sa plano, hahayaan sana niyang mamatay si Chairman Ju-won sa ibang pagkakataon. Ngunit dahil sa biglaang paglitaw ni Gi-jun, napilitan si Yongdo na pabilisin ang proseso. Nangako si Yongdo na siya na ang bahala kay Jumson. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali ni Yongdo ay idinamay pa niya si Jumson sa insidenteng ito. Agad na humugot ng baril si Chairman Ju-won, tinutok ito kay Yongdo, at inutusan siyang huwag gagalaw. Napilitan si Yongdo na ibaba ang kutsilyo. Sa sandaling iyon, nasunggaban ni Chairman Ju-won si Yongdo. Sinamantala ni Yongdo ang pagkakataon upang sumugod at agawin ang baril. Habang nag-aagawan sila, biglang pumutok ang baril. Gasgas lang ang tinamo ni Yongdo. Pagkatapos noon, naitabig niya ang baril mula sa kamay ni Chairman Ju-won. Kaagad namang kumuha si Chairman Ju-won ng kutsilyong malapit at itinutok kay Yongdo. Ngunit mabilis na nabawi muli ni Yongdo ang baril at pinaputukan si Chairman Ju-won na agad niyang ikinamatay. Pagdating ni Gi-jun, nakaupo na si Chairman Ju-won nang walang buhay sa kanyang upuan. Noon mismo, biglang rumatsada ang mga pulis at inaresto si Gi-jun sa kasong pagpatay kay Chairman Ju-won. Isang pulis ang naglagay ng baril sa kamay ni Gi-jun. Tila mahihirapan na siyang makalusot sa mga paratang. Pumasok si Yongdo na nakabihis pulis at kinutya si Gi-jun na muli silang nagtagpo. Dinala si Gi-jun pabalik sa himpilan ng pulisya. Sa silid ng interogasyon, nagpasalamat pa si Yongdo kay Gi-jun dahil kung wala siya, hindi sana nagtagumpay ang kanyang plano. Ngunit nagtanong lang si Gi-jun kung si Yongdo ba ang pumatay kay Gi-shok. Ibinunyag ni Yongdo na may isa pang tao sa likod niya at iyon ang tunay na salarin. Subalit kailanman ay hindi makikilala ni Gi-jun ang taong iyon dahil nakaayos na ang kanyang kamatayan sa plano ni Yongdo. Pagkatapos noon, ipinadala ang isang grupo ng mga pulis upang ihatid si Gi-jun. Lahat sila ay mga tauhan ni Yongdo. Lumiko ang sasakyan sa ibang daan at pumasok sa isang lagusan. May grupo ng mga manggagawang humarang sa daan upang walang makalapit na iba. Nanatiling kalmado si Gi-jun. Isa lang ang tanong niya sa mga pulis. Iyon na ba ang lahat ng kaya nila? Pagkatapos, mabilis siyang umatake, dahilan upang magulo ang buong grupo. Naglabas sila ng baril at walang habas na nagpaputok, pati ang sariling kasamahan nila ay tinamaan. Isa ang naitulak palabas ng sasakyan. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumaligtad. Sa huli, si Gi-jun at isang pulis na lamang ang nakaligtas. Ngunit armado ng baril ang pulis habang nakaposa si Gi-jun. Bigla namang nahagis ang pulis nang mabangga sila ng isang truck. Ang taong nagligtas kay Gi-jun ay si Seong-won. Kahit hindi niya ipinakita sa kanyang mukha, malinaw pa rin na isa siyang taong tapat. Lumabas na inupahan ni Yongdo ang isang tao upang linisin ang lugar at patayin si Gi-jun. Sa kabutihang palad, hindi huli ang pagdating ni Seong-won. Nagtaka si Gi-jun kung bakit siya iniligtas ni Seong-won. Hindi sumagot si Seong-won na parabang natatakot siyang aminin na nirerespeto lamang niya si Gi-jun. Pagkatapos noon, ibinigay ni Seong-won kay Gi-jun ang lahat ng impormasyong kanyang nakuha tungkol kay Yongdo. Sinabi ni Seong-won na matapos ang insidenteng ito, aalis na siya sa bansa. Kasabay nito, umaasa siyang matatapos agad ni Gi-jun ang lahat ng kaguluhan. Tinulungan ni Seong-won si Gi-jun sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapakalat ng balitang patay na si Gi-jun upang maging kampante si Yongdo. Samantala, sa pamamagitan ng nakatagong pakinig, natuklasan ni Jumson na hindi si Gi-jun ang pumatay sa kanyang ama, kundi si Yongdo mismo. Sa parehong sandali, nakita rin ni Jumson ang tunay na mukha ni Yongdo. Ginagamit lamang ni Yongdo si Jumson para sa kanyang sariling mga pakana. Nais ni Manager Choi na kumilos upang alisin si Yongdo, ngunit hindi pa ito ang tamang oras dahil hawak pa rin ni Yongdo ang mga kumpidensyal na dokumento ng Ju-won Group. Gayunpaman, hindi basta-basta si Jumson. Palihim na naghanda siya ng plano para sa kontra-atake. Sa puntong ito, formal nang gumana ang kanyang papel bilang isang piskal. Humiling si Jumson ng search warrant para sa opisina ni Yongdo. Nang matanggap ni Yongdo ang balita, labis siyang nataranta. Kaagad niyang tinawagan si Jumson upang tanungin kung bakit siya tinraidor. Sumagot si Jumson na pareho lamang silang gumagamit sa isa't isa. Sinubukan pang magpaliwanag ni Yongdo. Ngunit iginiit ni Jumson na yon ang tunay na likas na pagkatao ni Yongdo. Lagi siyang gumagawa ng mga maling akala upang pag-awayin ng iba habang siya naman ay nakikinabang sa likod. Nang magmungkahi si Yongdo ng pagkikita upang mag-usap, malamig na tumanggi si Jumson at sinabing wala ng susunod na pagkakataon. Sa galit, binalak ni Yongdo na tawagan ang isang killer upang ipapatay si Jumson. Ngunit wala ni isa ang tumugon. Hindi niya inaasahan na matagal nang naunang binayaran ni Jumson ang killer. Lubusan nang inimbestigahan ni Jumson ang pagkatao ng killer na lumabas na may dugong Hapon at Koreano. Sa kasalukuyan, hinahanap siya ng Interpol. Kaya't napilitan siyang kumapit kay Yongdo upang makatakas sa kaso. Ngunit puro pangako lamang ang ibinigay ni Yongdo at hindi naman tinutupad. Samantala, magagamit ni Jumson ang kanyang posisyon bilang piskal bilang katiyakan. Nagduda ang killer at tinanong kung bakit siya tinutulungan ni Jumson. Sumagot si Jumson na kailangan niya itong pumatay ng ilang tao. Sa kabilang banda, may isa pang lihim na alas si Yongdo. Palihim niyang naitala ang buong usapan nila ni Jumson.
Ngunit ang lahat ng planong inakala ng lahat na gawa ni Yongdo ay sa katunayan ay pinag-isipan at isinagawa ni Jumson. Ang ambisyon ni Jumson ay hindi lamang pamunuan ang Ju-won Group, kundi ang sakupin ang buong lungsod ng Seoul, gaya noong panahon ni Chairman Oh. Pagkatapos noon, bumalik si Jumson sa opisina ng piskal upang mag-imbestiga. Bukod sa mga kumpidensyal na dokumento ng Ju-won Group, may nadiskubre siyang nakakagulat na detalye. Sa mga dokumentong nakalap mula sa opisina ni Yongdo, nakakita si Jumson ng isang iligal na baril. Matapos nito, nagtungo si Jumson sa simbahan upang dumalo sa libing ng kanyang ama. Samantala, naroon naman si Seong-won sa daungan upang maghanda sa pagtakas palabas ng bansa. Ngunit sinabi niya sa kanyang sekretary na ginagawa lamang niya yon upang linlangin ang lahat. Gusto niyang manatili upang masaksihan kung sino ang mabubuhay hanggang sa huli. Samantala, humingi ng pahintulot ang sekretary na pumunta sa banyo. Naiinis si Seong-won dahil inisip niyang hindi iyon ang tamang oras. Biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan niya upang tingnan, isang babae na may dalang palakol ang umatake. May kasama rin itong kakampi. Agad na hinugot ni Seong-won ang patalim na nakatago sa kanyang sinturon at pinatay ang kasamahan ng babae. Pagkatapos ay nakipagbuno siya sa estranghera. Malubha siyang nasugatan sa laban. Ngunit sa huli, napatay pa rin niya ang umatake. Kaagad niyang naalala ang maleta ng pera at sinikap na dalhin yon upang hanapin ang sekretary. Nang muling magkita sila, nagkunwaring nag-aalala ang sekretary, ngunit bigla siyang sinaksak. Siya pala ang taksil na naging sanhi ng pagkamatay ni Seong-won na puno ng galit. Kinuha ng sekretary ang maleta ng pera at agad na iniulat kay Manager Choi na tapos na si Seong-won. Ang tanging natitirang target ay si Yongdo. Nagpadala si Manager Choi ng isang killer. Ngunit hindi lamang si Jumson ang gustong pumatay kay Yongdo. Sa parehong oras, naroon din si Gi-jun sa pinagtataguan ni Yongdo. Pagkakita pa lang sa dalawang asasin, agad kumilos si Gi-jun at pinabagsak silang dalawa. Mabilis niyang napansin na marami pang mga asasin ang nagkukubli sa paligid. Nilabanan niya ang bawat makasalubong ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang asasin ni Jumson ang tunay na kalaban ni Gi-jun. Matapos ang matinding laban, inamin ng asasin na siya ang pumatay kay Gi-shok. Ginamit niya ang parehong paraan upang subukang patayin si Gi-jun. Sinaksak ng asasin ang kamay ni Gi-jun. Ngunit hindi siya tulad ni Gi-shok. Ginamit ni Gi-jun ang mismong patalim bilang sandigan upang kontrolin ang kalaban, sa kanya ito sunod-sunod na sinuntok sa mukha. Napilitang bitiwan ng asasin ang kutsilyo. Sinunggaban niyon ni Gi-jun. Ginamit niya ang patalim upang hiwain ang lalamunan ng asasin, katulad ng ginawa nito kay Gi-shok. Pagkatapos, sinipa pa niya ito bago umalis. Paika-ika nang nagtungo si Gi-jun sa pinagtataguan ni Yongdo. Labis na natakot si Yongdo. Ngunit nagkunwari pa rin siyang kumpiyansa dahil may hawak siyang baril. Pagbukas ni Gi-jun ng pinto at pagpasok, agad na nagpaputok ng babala si Yongdo. Sinabi niya na lahat ng ito ay plano ni Jumson. Kinumpara ni Yongdo na may ebidensya siyang recording. Hinikayat niya si Gi-jun na makipagtulungan upang pabagsakin si Jumson at palitan si Ju-won bilang chairman. Ngunit tumanggi si Gi-jun at sinabing kailangan lang niya ay isang paghingi ng tawad. Hindi pumayag si Yongdo. Isa pang putok ang pinakawalan niya kay Gi-jun at sarkastikong sinabi na nananaginip lang siya. Bilang tugon, itinapon ni Gi-jun ang mga papel sa mesa diretsyo sa mukha ni Yongdo. Habang wala sa paningin si Yongdo, agad na sumugod si Gi-jun at itinulak siya pabagsak. Sa sandaling yon, nawala kay Yongdo ang kanyang baril. Agad niyang dinampot ang patalim na nakatago sa ilalim ng upuan. Ngunit mabilis na nasunggaban ni Gi-jun ang patalim. Pagkatapos, pinutol ni Gi-jun ang 5 daliri ni Yongdo. Sunod, ginupit niya ang mga litid nito upang maramdaman ni Yongdo ang sakit na tiniis niya noon. Tinanong ni Gi-jun kung gusto pa bang mabuhay ni Yongdo. Ngunit bago pa ito makasagot, sinaksak na ni Gi-jun ang lalamunan niya at tinapos siya sa mismong lugar. Pagkaraan, dumalo si Gi-jun sa libing ni Chairman Ju-won. Pumayag si Jumson na si Gi-jun ang magsagawa ng seremonya ng pamamaalam. Sa anyo ni Gi-jun, naunawaan ni Jumson na naalis na ni Gi-jun ang lahat ng asasin, kasama si Yongdo. Ngunit nanatiling malamig ang mukha ni Gi-jun at sinabi niyang si Jumson ang huling natitira. Pagkatapos ay tinanong ni Gi-jun kung bakit ginawa iyon ni Jumson. Inamin ni Jumson na nainggit siya kay Gi-jun dahil ang posisyong matagal na niyang pinapangarap ay ibinigay ng kanilang ama kay Gi-jun. Tinapik ni Gi-jun ang balikat ni Jumson at sinabi na kapag nailibing na si Chairman Ju-won, sabay-sabay na rin silang ililibing nang hindi na kailangang mag-agawan pa. Noong buhay pa, puro laban. Ngunit sa oras ng kamatayan, lahat ay nagiging kawalan. Pagkatapos ng libing, dinalaw ni Gi-jun ang puntod ni Gi-shok sa huling pagkakataon dahil alam niyang muli na silang magkikita. Kasabay nito, ibinigay niya kay Haebayom ang lahat ng ebidensya upang mailantad ang tunay na mukha ni Jumson. Pagkatapos mismo ng libing ni Chairman Ju-won, isinagawa agad ni Jumson ang seremonya ng pagsasanib ng Ju-won Group at Bongsan Group. Pinagtibay ito ng alkalde ng lungsod dahil nangako si Jumson ng maraming benepisyo sa kanya. Ngunit biglang lumabas sa balita ang ulat na si Jumson ang utak ng pagpatay, kalakip ang isang recording. Agad na nagsialisan ang mga panauhin, pilit na pinuputol ang kanilang ugnayan kay Jumson. Sinabi ng punong piskal kay Jumson na tuluyan na siyang bumagsak sa pagkakataong ito. Gayunpaman, naniwala pa rin si Jumson na may pagkakataon pa siyang bumawi. Dahil dito, sinermonan siya ng punong piskal, tinawag siyang hangal at matigas ang ulo. Sa matinding galit, binugbog ni Jumson ang punong piskal hanggang sa mapatay ito. Nawalan na siya ng kontrol. Kinailangan pang makialam si Manager Choi at payuhan siyang umalis dahil paparating na ang mga pulis. Sa huli, napilitan si Jumson na lisanin ang seremonya.
Sa sandaling yon, dumating si Gijun sa bulwagan. Malamig pa rin ang kanyang anyo, tinanong niya ang mga gwardiya kung magbubukas sila ng daan o haharang. Handa na sanang sumugod ang mga gwardiya, ngunit pinigilan sila ni Manager Choi at iniutos na bigyan ng daan si Gijun. Siya na mismo ang nagbukas ng daan para makapasok si Gijun. Pagkatapos ay tinanong niya si Gijun kung hindi na ba talaga pwedeng tumigil dito ang lahat. Ngunit matatag na sinabi ni Gijun na kung tatahak siya, kailangan niya itong tapusin hanggang dulo. Wala nang ibang paraan kaya kinailangan ni Manager Choi na harapin si Gijun dahil tungkulin niya yon. Dati silang magkasamahan. Dahil sa katapatan, hinayaan ni Gijun na si Manager Choi ang unang sumaksak sa kanya. Ngunit hindi pa rin nakayanan ni Manager Choi ang lakas ni Gijun. Matapos siyang mapabagsak, sinabi ni Manager Choi na sana ay tapusin na talaga ni Gijun ang lahat. Tumango si Gijun bilang pamamaalam sa kanya. Pagkatapos, pumasok si Gijun sa opisina ni Chairman Ju-won. Sa oras na yon, opisyal nang naangkin ni Jumson ang posisyon. Ngunit nagsimula niyang maramdaman na ang upuang iyon ay wala rin namang pinagkaiba sa isang karaniwang upuan. Ang gumugulo kay Jumson ay ang katotohanang maraming dugo ang dumanak dahil dito. Sinabi ni Gijun kay Jumson na tanging kapag nakamtan niya ang paghanga at respeto ng iba, saka lamang magkakaroon ng tunay na halaga ang posisyong iyon. Kung hindi, magiging pabigat lang ito. Pinagtibay ni Gijun na panahon na upang tapusin ang lahat. Nasa kamay ni Jumson ang baril at nasa kamay naman ni Gijun ang patalim. Kahit na siya ang unang nagpaputok at kumilos, hindi nais ni Jumson na patayin si Gijun. Sa halip, pinili niyang kitilin ang sariling buhay. Ngunit agad na pinutol ni Gijun ang kamay ni Jumson dahil hindi niya ito hinayaang mamatay ng ganoon kadali. Sa ganoong paraan, napilit ni Gijun si Jumson na humingi ng tawad. At tanging matapos marinig ang paghingi ng tawad na yon saka lamang kumilos si Gijun. Sa huli, dahan-dahang umalis si Gijun. Ngunit wala ni isa mang nakapigil sa kanyang mga hakbang. Sa mga sumunod na araw, patuloy na namuhay ng nag-iisa si Gijun sa kabundukan. Wala nang muling nakakita sa kanya. At paglipas ng panahon, unti-unting nakalimutan ang alamat ni Gijun. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.